Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Isang nakakatakot na itim na enerhiya ang rumagasa na parang isang halimaw na walang kabusugan. Kahit ang kapangyarihan ng isang sovereign path ay hindi ito mapigilan at napilitang umatras si Swordheart. Maging ang Heavenly Sovereign ay namangha. Isang napakalaking mata ang lumitaw sa kalangitan. Sa gintong iris nito ay umiikot ang mga ginintuang singsing. Mula rito ay kumalat ang isang alon ng kapangyarihan, at agad na nabalot ng isang hiwalay na espasyo ang buong silid na pumigil sa paglabas ng itim na enerhiya. Divine Eye of the Void, Void Domain. Lumapit ang Heavenly Sovereign kasama ang kinakabahang si Swordheart at minasdan ang loob ng hadlang. Sa gitna ng silid ay nakaupo pa rin ang lalaking nakaputi sa pagmumuni-muni. Pilit niyang tinitiis ang matinding sakit habang ang nakakatakot na itim na enerhiya ay umiikot sa kanyang ulunan. Napasinghap si Swordheart. Ano ba talaga ang nangyayari? Kumpleto na ang 10 sovereigns, pero tila bumubuo pa rin siya ng sarili niyang landas. Napangiti ng masama ang Heavenly Sovereign. Ano naman kung kumpleto na? Kapag may isinilang na bagong sovereign, may isa rin kailangang bumagsak. Kaya nga ako naparito upang tulungan siyang pumatay ng isa at magbakante ng pwesto. Pero mukhang hindi na niya kailangan ang tulong ko. Namangha si Swordheart. Ang kapangyarihang iyan pa lamang ay sapat na upang itulak ako kahit nasa ibaba pa siya ng sovereign stage. Anong klaseng daw ang natuklasan niya? Napakunot ang Heavenly Sovereign. Nga pala wala na ang kanyang emotion center. Totoo. Kung ganoon, paano siya nakabuo ng bagong landas? Nakakapagtaka niya. Bulong ng Heavenly Sovereign. Nabuo niya ang isang sovereign path sa panahong hindi na siya buo, samantalang noong kumpleto pa siya ay hindi niya yon magawa. Puno ng tanong ang kanyang isip. Bang! Malakas na yumanig ang espasyo. Lalong naging marahas ang itim na enerhiya, tila isang mabangis na halimaw na nawalan ng kontrol. Nanlaki ang mga mata ng Heavenly Sovereign. Hindi maaari eh. Pati ang void path ko ay hindi ito kayang pigilan. Paano nangyari ito? Posible kayang Napatingin si Swordheart. Ano po? Nanginginig sa pananabik ang tinig ng Heavenly Sovereign. Hindi siya bumubuo ng sovereign path. Nalito si Swordheart. Kung hindi iyon, ano pa? Hindi ba siya isang half-sovereign? Napangiti ang Heavenly Sovereign. Swordheart, sinabi ko na sa iyo ang bagong pagkaunawa ko, ang mundong lampas pa sa sovereign stage. Ang supreme stage. Nararamdaman ko ang pag-iral nito, ngunit hindi ko ito maabot. Ngunit ang aking nakababatang kapatid di. Nanlaki ang mga mata ni Swordheart. Impossible. Maaabot niya ang supreme stage nang hindi dumaraan sa sovereign stage. Tumango ang Heavenly Sovereign. Bakit hindi? Magkakaiba ang sitwasyon ng bawat isa. Kumikislap sa pananabik ang kanyang mapupulang mata. Ang cultivation ng aking kapatid ay nakabatay sa emotional heavenly daos, isang landas na napakahirap gawing ganap. Ngunit nang mabasag ang kanyang emotion center, ang puwang na naiwan ay napuno ng heavenly daos mismo. Dahil dito, nalampasan niya ang sovereign stage at umabot sa supreme stage. Isang biyayang nagmula sa trahedya. Hindi natin ito magagawa dahil wala tayong emotional heavenly daos. Ang nangyari sa kanya ay natatangi. Tumango si Swordheart. Kapag umabot sa sukdulan ng yin, isisilang ang sukdulang yang upang maibalik ang balansin. Kung gayon magkakaroon na ng isang nilalang na lampas pa sa 10 sovereigns. Napangisi ang Heavenly Sovereign. 10 sovereigns? Wala silang halaga sa harap ng isang supreme. Ang sovereign ay kayang kontrolin ang mga batas ng mundo. Ngunit ang supreme kayang kontrolin ang mismong mundo. Kayang lumikha. Kayang magwasak. At para sa kanila, ang mga sovereigns ay parang mga insektong kayang patayin sa isang simpleng pag-isip. Nanlamig ang buong katawan ni Swordheart. Ang mga supreme gods na dati alamat lamang maaaring totoo pala. Bigla. Muling yumanig ang hadlang ng void domain. Sa pagkakataong ito, nabasag ito. Rumagasa ang itim na enerhiya patungo sa kanilang dalawa. Agad silang umatras. Ngunit sa halip na matakot, tumawa ang Heavenly Sovereign sa labis na pananabik. Sa wakas ay nakontrol ng kanyang kapatid ang Heavenly Daos.
Bagamat nalampasan siya nito, masaya pa rin siya. Naniniwala siyang balang araw ay maaabot din niya ang Supreme Stage. Maghahari silang magkapatid bilang mga Supreme. Iyon ang tunay na landas ng Heavenly Daos. Hush! Unti-unting humupa ang itim na enerhiya. Nanghina ang lalaking nakaputi. Nanginig ang kanyang katawan at bumagsak ang malamig na pawis. Napakunot no ang Heavenly Sovereign. Nakababatang kapatid, ano ang nangyari? Ano ang pumipigil sa'yo? Bakit naglaho ang iyong Supreme Path? Hinal na hinal ang lalaki. Hindi. Hindi maaaring lumitaw ang landas na ito. Nagtaka si Swordheart. Bakit? Kung mabubuo iyan, maaabot mo ang Supreme Stage. Marahang sumagot ang lalaki. Dahil kapag lumitaw ang landas na ito, mabubulok ang Heavenly Daos. At mawawasak ang buong mundo. Nayanig si Swordheart. Ngunit, mas lalo lamang natuwa ang Heavenly Sovereign. At ano naman? Wala ka ng emotion center. Bakit mo paalalahanin ang mundo? Ang maruming mundong ito ay wala ng silbi. Wasakin natin ito at lumikha ng panibago. Kapag naging supreme ako lilikha ako ng isang sinaunang mundo na walang dungis. Tahimik na sumagot ang lalaking nakaputi. Ang apocalyptic path ay ang kaparusahan ng Heavenly Daos. Kapag ito'y lumitaw, magiging impyerno ang buong daigdig. Ang mga Heavenly Dao Sovereigns ay mabubuhay. Ngunit ang lahat ng human paths ay maglalaho. Tumawa ang Heavenly Sovereign. Mas mabuti. Akala ko hindi na tayo makagagawa ng bagong mundo. Tinapik niya ang balikat ng kanyang kapatid. Ipagpatuloy mo. Panahon ng linisin ang mundong ito. Mariing tumutol ang lalaki. Kakasilang pa lamang ng sangkatauhan. At nais mo na agad itong lipulin? Malamig ang sagot ng Heavenly Sovereign. Mangyayari rin naman iyon balang araw. Ang human path ay nagluwal ng kabutihan at kasamaan. Sumasalungat ito sa Heavenly Daos. Hindi ito nababagay sa mundong ito. Pati ang mga espiritual na hayop ay nahahawa na sa panlilinlang ng tao. Darating ang araw na wala nang matitirang dalisay. Kapag nanaig ang kasamaan, doon magsisimula ang impyerno. Hindi dapat isinilang ang human path. Kaya alisin na natin ito. Mariing iwinasiwas ng lalaking nakaputi ang kanyang manggas. Kung gusto mong gawin yon ikaw ang gumawa. Hindi ako. Tahimik siyang tumalikod. Napabuntong hininga si Swordheart. Nagbago na talaga ang iyong kapatid. Ngumiti ang Heavenly Sovereign. Dati, sinusunod niya ang mga alituntunin ng tao dahil dala pa niya ang emotional Heavenly Daos. Ngayon, wala na siyang emotion center. Natural lamang na magbago siya. Pagkatapos ay tumawa siya. Sinabi niyang hindi niya tayo pipigilan. Kung ganoon, simulan na natin ang pagwasak sa mundo. Nag-alala si Swordheart. Ngunit tanging isang supreme lamang ang may kakayahang gawin yon. Napakalayo pa natin. Napangiti ang Heavenly Sovereign. Dati wala akong paraan. Ngayon, may halimbawa na tayo. Nagulat si Swordheart. Ang ibig mong sabihin, tumango ang Heavenly Sovereign. Tama. Hindi dahil nais ng Supreme na magunaw ang mundo. Kundi dahil ang katapusan ng mundo ang siyang nagsisilang sa isang Supreme. Pinahihintulutan ng Heavenly Will ang lahat ng mangyari. Kung mismong mundo ay hindi na matanggap ang sangkatauhan, ang pagwasak dito ay bahagi rin ng kanyang kalooban. Susundan natin ang landas ng pagkawasak. At maaabot ang Supreme Path. Tumango si Swordheart. Ngunit paano natin wawasakin ang mundo? At paano natin alisin ang sangkatauhan? Napatingin ang Heavenly Sovereign sa kanya. Nakita mo ba ang kapangyarihang nagkalat kanina? Nakakagimbal iyon. Ngumiti ang Heavenly Sovereign. Iyon ang kapangyarihan ng isang namumuong supreme. Walang sinuman sa mundong ito ang nagtataglay ng gayong lakas. At walang nakaalam kung paano ito makakamtan. Maging ang aking kapatid ay natitikman pa lamang ito. Ngunit may mga nilalang na ang kapangyarihan ay maaaring tumapat sa sovereign stage. Nagtanong si Swordheart. Sino sila? Malamig na umiti ang Heavenly Sovereign. Ang 5 dakilang sagradong hayop. Sila.
Isinilang sila mula sa sinaunang mundo. Taglay nila ang sinaunang kapangyarihan ng mundong iyon. Katumbas nila ang isang sovereign, ngunit maaari ring magsanib ang kanilang mga kapangyarihan. Isipin mo ano kaya ang mabubuo kapag pinagsama ang 5 kapangyarihang iyon? Napasinghap si Sword Heart. Kapangyarihan ng Supreme Stage. Tumango ang Heavenly Sovereign. Eksakto. Sword Heart Tipunin mo ang kapangyarihan ng 5 sagradong hayop. Ngunit huwag nilang malalaman. Gusto kong makita kung tunay ngang makakalikha ako ng kapangyarihang sapat upang wasakin ang buong mundo. Kumikislap ang kanyang mga mata habang unti-unting lumitaw ang isang malamig at nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Ang payapang ibabaw ng lawa ay muling gumalaw at kasabay nito'y naglaho ang mapanirang ngiti ng Heavenly Sovereign sa refleksyon. Tumango si Zufan. Ngayon ko naintindihan kung bakit ganoon na lamang ang pagkahumaling ng Heavenly Sovereign sa pagsira sa mundo. Ang nakababatang kapatid niya ang nagbigay sa kanya ng ideyang iyon. Ang landas ng Supreme ay isa palang landas ng pagkawasak. Maaaring ganoon niya, sagot ng matanda, ngunit maaari ring bunga lamang iyon ng paniniwala ng Heavenly Sovereign. Paniniwala. Matibay ang paniniwala niyang ang Heavenly Daos ang sukdulang katotohanan. Minamaliit niya ang landas ng tao, gaya ng isang emperador na tumitingin sa kanyang mga nasasakupan. Tumango ang matanda. Gayunpaman, hindi niya kailanman naisip wasakin ang mundo hanggang sa sandaling iyon. Isipin mo, kahit gaano mo kamuhian ng isang tao, papatayin mo ba siya ng walang dahilan? Hindi baliw ang Heavenly Sovereign. Ngunit matapos niyang makita ang landas ng kanyang kapatid, tila ba may isang ideyang naitanim ng napakalalim sa kanyang isipan na ang tanging paraan upang umunlad ang Heavenly Daos ay ang lipulin ang sangkatauhan. Hindi ito mabuti o masama sa sarili nito, ngunit iyon ang naging ugat ng kasunod na trahedya. Matagal siyang tinitigan ni Zufan. Hindi mabuti o masama? Senior, naniniwala ka bang mabuting bagay ang wasakin ang mundo? Napabuntong hininga ang matanda. Hindi ko alam. Ang alam ko lamang, darating din ang katapusan ng mundo balang araw, kung hindi man sa kamay ng Heavenly Sovereign, ay sa ibang tao o bagay. Kung wala namang ganoong kapalaran, bakit iral ang landas ng pagkawasak? Zufan, bilang isang tao at buhay na nilalang, natural lamang na makita mong kasamaan ang pagkawasak. Ngunit bilang isang naglalakbay sa dakilang dao, kung aalisin mo ang pagiging tao mo, hindi mo ba nakikitang unti-unting nadudungisan ng sangkatauhan ang mundong ito? Napayuko si Zufan at nag-isip. Bilang isang demonic cultivator, nakita ko na kung gaano kadilim ang puso ng tao, habang lalo kong nauunawaan ang damdamin ng tao. Marahil ang pagkawasak ang tunay na hustisya para sa mundo. Marahil ang Heavenly Sovereign ang sugo ng langit, at ang 8 sovereign na humadlang sa kanya ang siyang sumasalungat sa kabustuhan ng langit. Natahimik ang matanda, tila may sariling iniisip. Senior. Tumingin si Zufan sa kanya. Gusto kong ipagpatuloy ang panonood. Gusto kong malaman kung ano ang naging pasya ng nakababatang kapatid ng Heavenly Sovereign. Tumango ang matanda. At iyon naman talaga ang dahilan kung bakit ka narito. Ikinaway niya ang kamay at muling nagbago ang imahe sa lawa. Mula nang isuko ng nakababatang kapatid ang apocalyptic path, nalito ang kanyang puso. Nilibot niya ang sacred domain sa loob ng 50 taon upang hanapin ang sagot. Kahit hindi siya naging sovereign, dahil nasilayan na niya ang kapangyarihan ng Supreme Stage, hindi siya mas mahina sa isang tunay na sovereign. Sa katunayan, mas malakas pa siya kaysa sa child sovereign. Dahil dito, tinawag siya ng mundo bilang uncrowned sovereign, at silang magkapatid ay kinilala bilang Heavenly Daos dignitaries. Kuya, nasaan ka? Pagbalik niya sa kanilang tahanan, wala roon ang Heavenly Sovereign. May naramdaman siyang kakaibang aura sa likod ng bundok. Isang dampi lamang ng kanyang daliri ang sumira sa harang, at bumungad sa kanya ang naglalagablab na apoy na naglalabas ng nakapangingilabot na kapangyarihan. Napalingon ang Heavenly Sovereign. Malayo pa ito sa Supreme Path, ngunit taglay na nito ang katangiang sumira sa lahat. Maging ang pinakamataas na sword barrier ni Sword Heart ay parang papel lamang. Mas maganda sana kung natapos mo ang sarili mong landas. Nanigas ang lalaki sa puting kasuotan. Ano ang ginagawa mo rito? Napatingin siya sa umiikot na enerhiya. Berserk Purple Lightning ng Thunder Phoenix. Chaos Flame ni Konpeng, bakit narito ang kapangyarihan ng 5 dakilang sacred beasts?
Hindi siya pinansin ng Heavenly Sovereign. Samantala, abala si Swordheart sa pagbuo ng mga hand seal habang pinipino ang 5 magkakaibang kapangyarihan sa gitna ng altar. Hugh! Biglang sumabog mula rito ang isang itim na apoy. Nanginginig ang buong paligid sa nakakatakot nitong aura. Namutla maging ang Heavenly Sovereign at ang kanyang kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Zufan. Apocalyptic Thunder Flame. Sumigaw ang matanda. Kapangyarihan ng pagkawasak. Samantalang ang Heavenly Sovereign ay napangiti sa labis na tuwa. Tama nga ako. Kapag pinagsama ang 5 kapangyarihan, mabubuo ang parehong puwersang mapanira. Kapag napino ko ito, mauunawaan ko ang landas ng pagkawasak. Pagkatapos lilinisin ko ang maruming mundong ito at lilikha ng bago. Boom! Biglang sumabog ang itim na apoy. Nagkawatak-watak ang 5 kapangyarihan at tumalsik sa kalapit na bundok. Napaluhod si Swordheart at nagsuka ng dugo. Pagkatapos humupa ang alikabok, 5 makinang na 6th grade sacred weapons ang lumitaw. Napabuntong hininga si Zufan. Kaya pala ang 5 divine swords na nagpatahimik sa mortal domain ay mga nabigong produkto lamang ng pagtatangka ng Heavenly Sovereign na pagsamahin ang 5 kapangyarihan. Tahimik na pinagmasdan yon ng Heavenly Sovereign. Lumuhod si Swordheart. Patawad, Heavenly Sovereign. Ibinigay ko ang lahat, ngunit napakahirap pag-isahin ang 5 kapangyarihan. Hindi. Nagtagumpay silang magsanib ngunit masyado silang magkasalungat upang manatiling matatag. Kailangang may paraan upang mapalakas ang kanilang kakayahang magsanib. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kapatid. Hinahangad mo pa rin ang kapangyarihan ng pagkawasak. Hindi ba ikaw mismo ang nagsabing hanapin ko ito sa sarili kong paraan? Malamig na umiti ang Heavenly Sovereign. Ako ang tagapagpatupad ng hatol ng Heavenly Daos. Ayaw mong gampanan ang tungkulin mong wasakin ang mundo, ngunit ako ang gagawa nito. Pagkatapos ay bumaling siya kay Swordheart. Sa loob ng maraming taon, naging malapit ka sa 5 sacred beasts upang makuha ang kanilang kapangyarihan. Sino sa kanila ang maaari nating gamitin? Simpleng nilalang si Heaven Sealing Sigi. Tinulungan pa niya akong tipunin ang kapangyarihan ng iba. Hindi. Hindi sapat ang simpleng nilalang. Hindi lang isang kapangyarihan ang gusto ko kundi lahat ng sa kanila. Nagulat si Swordheart. Balak mong kunin mismo ang kanilang mga kapangyarihan. Tumango ang Heavenly Sovereign. Ang tunay na pinagmumulan ng mga ito ay ang mga sacred beasts. Hindi sapat na pagsamahin sila gamit lamang ang espada. Isasalin ko ang kanilang kapangyarihan sa sarili kong katawan at ako mismo ang magpapapino rito. Delikado. Kakainin ka ng mga kapangyarihang iyon. Wala akong pakialam. Lahat ay para sa Heavenly Daos. At hindi naman ako ganoon katanga upang kunin silang lahat ng sabay-sabay. Pagkatapos ay nagtanong siya. May iba pa bang maaaring gamitin bukod kay si? Tumango si Swordheart. Maraha si Kilin. Mainitin ang Dragon Ancestor. Ngunit si Vaulting Kunpeng naapektuhan na ng sangkatauhan. Naging tuso siya. Ngumiti ang Heavenly Sovereign. Siya nga. Ang mga tunay na malapit sa Heavenly Daos ay yaong may payak na pag-isip. Ngunit ang matandang ibong iyon ay ipinagmamalaking matalino siya. Siya ang perpektong kasangkapan. Pag-aawayin niya ang 5 sacred beasts. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kapatid. Hindi mo kami hahadlangan, hindi ba? Tumalikod lamang ang lalaki sa puting kasuotan. Sinabi ko na. Wala akong pakialam sa anumang gagawin nyo. Napangiti ang Heavenly Sovereign. Tunay ngang nawala na ang kanyang emotion center. Noon, tiyak na hahadlang siya sa atin, hindi dahil sa kanyang emotional Heavenly Dao, kundi dahil tao pa siya noon. Hindi niya hahayaang masira ang mundo. Ngunit ngayon hindi na siya tao. Mas mabuti na rin. Hindi siya makikialam. Pagkatapos ay iniutos niya. Swordheart, ipatawag mo si Kunpeng. Tinulungan ng Heavenly Sovereign si Kunpeng na maging isang divine beast. Kapalit nito, tinulungan ni Kunpeng ang Heavenly Sovereign na isa-isang pabagsakin ang iba pang sacred beasts. Ang unang naging biktima ay ang walang kamalay-malay na Sundering Thunder Phoenix. Nilinlang siya ni Kunpeng at dinala sa isang lambak, kung saan pinagtulungan siyang patayin ng Heavenly Sovereign at isa pang Sovereign. Ang nakamamatay niyang Berserk Purple Lightning ay naging kapangyarihan ng Divine Eye ng Heavenly Sovereign.
Balak pa sanang ipagpatuloy ni Kunpeng ang kanyang pagtataksil, ngunit nabunyag ang kanyang lihim. Napilitan siyang harapin ang 3 pang natitirang sacred beasts. Nang mawalan na ng silbi si Kunpeng, binalak na rin siyang patahimikin ng Heavenly Sovereign matapos kunin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bago pa niya magawa iyon, dumating ang Emotion Sovereign at ang iba pang sovereigns upang pigilan siya. Wala nang ibang nagawa si Kunpeng kundi ibunyag ang tunay na plano ng Heavenly Sovereign, ang wasakin ang buong mundo. At doon nagsimula ang sinaunang dakilang digmaan. Nais sana ng Heavenly Sovereign na lihim lamang itong maisakatuparan, ngunit nang mabunyag ang kanyang balak, wala na siyang pagpipilian kundi harapin ng sabay-sabay ang 8 sovereigns. Dahil nakataya ang kapalaran ng buong mundo, nakipagsanib puwersa rin ang 4 na natitirang sacred beasts sa 8 sovereigns upang pigilan ang Heavenly Sovereign. Bagamat hindi pinagkakatiwalaan si Kunpeng dahil sa kanyang pagtataksil, pinatunayan ng Nether Sovereign at Emotion Sovereign ang kanyang katapatan. Dahil sa isang kaaway, pinayagan din siyang lumaban kasama nila. Bam! Sinipa ng Heavenly Sovereign ang pinto at marahas na pumasok sa silid ng kanyang nakababatang kapatid, na noon ay tahimik na nagme-meditate. Dahan-dahang iminulat ng lalaki sa puting kasuotan ang kanyang mga mata. Bakit mo pinasok ang aking cultivation chamber? Naningkit ang mga mata ng Heavenly Sovereign. Hindi ba naibalik ang emotion center mo? Walang emosyon ang sagot ng kanyang kapatid. Kuya, ikaw ang Heavenly Sovereign. Alam mong napakahirap ibalik ang isang emotion center. Tama. Ngunit hindi pa rin siya nakontento. Ikaw ba ang nagsiwalat ng plano ko? Napangiti ng may panunuya ang lalaki. Hindi ko problema ang anumang gawin mo. Kung iyon lang ang pakay mo, umalis ka na. Gusto kong ipagpatuloy ang aking pagninilay. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nagsalita si Swordheart. Heavenly Sovereign, wala nang pakialam ang kapatid mo sa anumang nangyayari. Imposibleng siya ang nakialam. Matagal na nanahimik ang Heavenly Sovereign bago tumango. Ngunit hindi nawala ang kanyang pagdududa. Iilan lamang ang nakaalam ng planong ito. Kung hindi siya, sino ang nagsiwalat nito? Siya kaya. Bigla niyang tiningnan si Swordheart. Swordheart, ikaw ang pinakapinagkakatiwalaan kong tauhan. Ilang dekada kang nagsikap upang makuha ang 5 kapangyarihan. Narinig ko ring naging malapit ka kay Heaven Sealing Sigi. Kinabahan si Swordheart. Heavenly Sovereign, ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi niyo ako pinaghihinalaan, hindi ba? Tumawa ang Heavenly Sovereign. Siyempre hindi. Hindi kita kailanman paghihinalaan. Malamang kay Kunpeng nanggaling ang balita. Siya ang pinakamapanlinlang sa mga sacred beast. Bilang hari nila, tiyak may mga madaldal siyang tauhan. Ngumiti siya at tinapik ang balikat ni Swordheart, ngunit nanatiling malamig ang kanyang mga mata. Hindi naman mahalaga. Mga sacred beast lamang at ilang sovereign ng sangkatauhan ang kalaban natin. Pero may isang sacred beast na nais kong alisin para makasiguro. Napalunok si Swordheart. Sino? Heaven Sealing Sigi. Ngunit bakit siya? Minsan na niyang nasil ang Divine Eye of the Void ko. Kapag ginawa niya yon habang nakikipaglaban ako sa ibang sovereigns, magiging malaking problema yon. Mabilis na nagpaliwanag si Swordheart. Heavenly Sovereign, sobra naman ang pag-ingat niyo. Nangyari iyon 1,000 taon na ang nakalipas noong half-sovereign pa lamang kayo. Ngayon ay isa na kayong tunay na sovereign. Wala na siyang magagawa laban sa inyo. Malamig na sumagot ang Heavenly Sovereign. Swordheart, para makasiguro lang. Mariin ang kanyang tinig. Nakataya rito ang dangal ng Heavenly Daos. Hindi ito maaaring mahulog sa kamay ng mga hangal na taong iyon. Hindi mo pa kailanman kinwestiyon ang aking mga utos. Bakit ngayon? Nag-aatubili ka ba o ayaw mo? Naninig ang kilay ni Swordheart. Sa huli ay yumuko siya. Susundin ko ang inyong utos. Ngumiti ang Heavenly Sovereign. Napabuntong hininga naman ang lalaki sa puting kasuotan. Napakatagal nang nasa tabi mo ni Swordheart. Bakit kailangan mo pa siyang pahirapan? Umiling ang Heavenly Sovereign. Hindi ko siya pinahihirapan. Pinuputol ko lamang ang lahat ng kaugnayan niya sa mga sacred beast. Sa bisperas ng digmaan, ayokong may kahit anong hindi tiyak sa aking panig. Mahirap umiwas sa pataksil na pag-atake, lalo na mula sa tusong mga sovereign ng sangkatauhan. Napangiti ang lalaki sa puti.
Malakas ka nga, kuya. Pero hindi mo kayang labanan ang lahat ng mag-isa. Kapag sapat ang bilang nila at maganda ang plano nila, maaari ka ring matalo. Kung ganoon, tutulungan mo ba ako? Umiling ang lalaki. Hindi. Wala akong pakialam sa anumang nangyayari sa labas ng kwartong ito kahit pa ikaw ang mapahamak. Ipinikit niyang muli ang kanyang mga mata. Kung sakaling tuluyang bumagsak ang Heavenly Daos, mawawala rin ang Void Path. Ngunit wala naman itong halaga. Tayong mga naglalakad sa Heavenly Dao ay hindi naman nagmamalasakit sa ating mahihinang kamag-anak. Naningkit ang mga mata ng Heavenly Sovereign habang papalabas. Tama. Ang isang kapatid na wala ng emotion center ay wala ring silbi. Pero hindi ko kailangan umasa kaninuman sapagkat ako ang Heavenly Sovereign. Humihikab sa paghamak, tuluyan siyang naglaho. Samantalang naiwan ang lalaki sa puting kasuotan na may kakaibang ngiti. Makalipas ang isang buwan, nagbalik si Swordheart. Punong-puno ng dugo ang kanyang katawan at wala na ang kanyang kaliwang braso. Kumalat din ang balita sa hanay ng mga spiritual beast na nasugatan niya ang kaliwang mata ni Heaven Sealing Sigi. Dahil dito, lalo lamang lumalim ang alitan ng Heavenly Sovereign at ng mga spiritual beast. Lumuhod si Swordheart. Heavenly Sovereign, hindi ko siya napatay. Ang nagawa ko lamang ay sirain ang isa niyang mata. Hindi na niya maibabalik ang sealing ability niya. Hindi na siya magiging banta sa inyo. Napangiti ng malaki ang Heavenly Sovereign. Magaling. Kahit hindi mo siya napatay, wala rin naman siyang magagawa laban sa akin. Tinapik niya ang balikat ni Swordheart. Magpagaling ka. Pagkalipas ng 3 buwan magsisimula na ang digmaan. Napabuntong hininga si Zufan. Napakatapat talaga ni Swordheart. Alam na niyang sinusubok lamang siya ng Heavenly Sovereign, ngunit ipinaglaban pa rin niya ang laban hanggang mawalan siya ng isang braso. Kaya pala nawala ng isang mata si Si, bunga pala iyon ng pagdududa ng Heavenly Sovereign. Paliwanag ng matanda. Ang Swordheart ay naglalakad sa Sword Path. Ang espada ang hari ng lahat ng sandata, at sa kamay ng isang tunay na pinuno, ang katapatan ang pinakamahalagang bertud. Tumango si Zufan. Kaya tao siya. Kalahati lamang. Kalahati. Dahil bahagi ng landas ng tao ang Sword Path, ngunit hindi tao ang espada. Iyon lamang ang dahilan kung bakit tinanggap at pinagkatiwalaan siya ng Heavenly Sovereign. Itinuro ng matanda ang lawa. Magpatuloy kang manood. 3 buwan ang lumipas. Sumabak sa digmaan ang Heavenly Sovereign at si Swordheart. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang marinig nila ang napakalalakas na pagsabog mula sa kanilang angkan. Pagbalik nila, wala nang natira. Wasak ang buong lupain ng kanilang pamilya. Patay ang lahat. Maging ang nakababatang kapatid ng Heavenly Sovereign ay wala na rin. Pati ang imparting stone sa kanyang silid ay nawala. Nagnitnit ang Heavenly Sovereign. Lintik na bata. Alam pala niyang mayroon akong lihim na imparting stone. Tinangay niya ito habang wala ako. Nagulat si Sword Sovereign. Heavenly Sovereign, ano ang nangyari? Nanginginig ang labi ng Heavenly Sovereign habang namumula ang kanyang mga mata. Ang mga tala tungkol sa Divine Eye of the Void at Purple Lightning Gold Eye na iniwan ko sakaling mamatay ako, upang may magpatuloy sa gawain ng Heavenly Daos na wala. Napansin ni Sword Sovereign ang kakaibang reaksyon niya. Heavenly Sovereign, bakit niyo naisip na maaari kayong matalo? Hindi ba kayo kumpiyansa sa digmaang ito? Muntik nang sumagot ang Heavenly Sovereign, ngunit bigla siyang napasigaw. Naloko niya ako. Dapat wala na siyang emosyon, wala ng katapatan, at wala ng pakialam sa mundo. Bakit niya ako nilinlang? Kapatid niyo ba ang tinutukoy niyo? Mariin niyang ikinuyom ang kamao. Simula pa noong araw na yon, sinadya niyang magsalita ng ganoon upang malinlang ako at mag-iwan ako ng paraan para sa iba. Pinagplanuhan niya ang lahat. Naningkit ang kanyang mga mata. Naibalik na kaya ang kanyang emotional Heavenly Dao? Gusto ba niyang hadlangan ang plano kong wasakin ang mundo? Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi maaaring mapunta sa kanilang mga kamay ang imparting stone. Kapag natutunan nila ang aking pinakamakapangyarihang teknik, mawawala ang anumang tsansa nating manalo. Kumislap ang kanyang ginintuang mga mata. Isang napakalaking mata ang lumitaw sa kalangitan at sinuyod ang buong mundo. Maya-maya, 3 tumatakas na sacred beast ang nakita nito. Nahanap ko kayo.
Hinila ng Heavenly Sovereign si Sword Heart at sa isang kisap mata ay tumawid sila ng libu-libong milya. Humarang sila kay Kilin. Hayop! Saan ka pupunta? Nagulat si Kilin. Blake ng Void Path. Agad siyang tumakas sa ibang direksyon. Ngunit iwinasiwas ni Sword Heart ang kanyang espada. Soaring Sword. Isang pulang sword wave ang humabol. Napasigaw si Kilin. Anong klaseng espada ito? Kumislap ang mga mata ni Sword Heart. Ang espadang ginawa gamit ang sarili mong kapangyarihan. Hindi mo ito kayang harangin. Hush! Arf! Dumanak ang dugo. Hindi kinaya ng matigas na balat ni Kilin ang talim. Naputol ang isa niyang paa at bumagsak siya sa lupa. Ngumisi ang Heavenly Sovereign. Sabay niyang ginamit ang Divine Eye of the Void at ang Purple Lightning Gold Eye. Isang napakalaking lilang liwanag ang bumalot sa libu-libong milyang lupain. Sa isang pagsabog, naglaho ang bahaging iyon ng mundo. Isuko mo ang imparting stone o dito ka mamamatay. Pagkatapos ay muli niyang hinila si Sword Heart at naglaho. Sunod nilang hinarang ang Dragon Ancestor. Pinakawalan ng Dragon Ancestor ang Decimating Golden Flame, ngunit sinipsip lamang iyon ng Decimating Sword. Malubhang nasugatan ang Dragon Ancestor. Isa na namang lilang liwanag ang sumiklab. Isa na namang bahagi ng Sacred Domain ang nabura. Nang hanapin nila si Konpeng. Nasaan ang ibong iyon? Saan siya nagtago? Sumagot si Sword Heart. Heavenly Sovereign, napakabilis niya. Nakataka siya. Malamig na umiti ang Heavenly Sovereign. Walang sinuman ang makatataka sa mata ng Heavenly Daos. 12 gintong singsing ang lumiwanag sa kanyang kanang mata. Vaulting Konpeng, maaari kang tumakbo, ngunit hindi ka makapagtatago. Hindi ka makakataka sa aking Heavenly Eye. Divine Eye of the Void, 12th Stage, True World. Isang napakalaking gintong mata ang lumitaw sa kalangitan. Naglabas ito ng napakalakas na alon ng kapangyarihan na lumaganap sa napakalawak na bahagi ng Sacred Domain. Sa huling bugso, isang napakalaking bahagi ng Sacred Domain ang tuluyang naglaho. Sa pagbagsak ng harang na yon, isinilang ang Mortal Domain. Sa Albist Mountain Range, naramdaman ni Vaulting Konpeng ang napakalakas na pressure mula sa langit. Napabuntong hininga siya. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Heavenly Sovereign. Pinakakilala siya ng kanyang nakababatang kapatid. Wala talaga kaming pag-asang manalo laban sa kanya kahit nagsama-sama pa kaming lahat. Ang katahimikan ng lawa ay muli na namang nag-alon. Heavenly Sovereign, nakulong na siya sa likod ng harang. Hindi na siya makakatakas. Hayaan mo siya. Hanggat nakakulong siya roon, wala siyang magiging banta sa akin. Malalim ang tingin ng Heavenly Sovereign kay Sword Heart. Ngayon, oras na para harapin natin ang matatandang hangal na iyon ng landas ng tao. Kapag natapos ko sila, saka ko hahanapin ang walang pusong nakababatang kapatid ko. Lene. Sa isang kisap mata ay naglaho ang Heavenly Sovereign at agad namang sumunod si Sword Heart. Pagkalipas ng isang oras, sa isang malawak at tigang na kapatagan na walang anumang bakas ng buhay sa layo ng mga mata, 10 figura ang tahimik na naghihintay. Dumating ang Heavenly Sovereign at hindi pinansin ang lahat maliban sa lalaking nakaputi. Nakababatang kapatid, akala ko na wala na ang sentro ng emosyon mo at wala ka nang pakialam sa kahit ano. Bakit ngayon ay kumakampi ka pa rin sa sangkatauhan? Huminga ng malalim ang lalaking nakaputi. Maaaring wala na ang aking emosyon, ngunit nananatili pa rin ang aking puso at ang aking kamalayan. Hindi ko na maramdaman ang tunay na pagmamahal ng mundo. Ngunit minsan kong tinahak ang landas ng emosyonal na Heavenly Dao. Dahil doon, hindi ko kailanman magagawang talikuran ang mundong ito. Napangiti ng malamig ang Heavenly Sovereign. Kaya ba hindi mo tinahak ang landas ng pagkagunaw? Maaaring ganoon nga. Bahagyang umisi ang Heavenly Sovereign. Napakalaking pagkakamali. Akala ko isa ka ng patay na kaluluwa na wala nang pakialam sa kahit sino o ano. Hindi ko inakalang hindi mo pa rin kayang isuko ang mundong ito. At higit sa lahat, hindi ko inasahang magiging tuso ka rin pala. Naloko mo ako nang hindi man lang nagpapahalata. Sumagot ang lalaking nakaputi. Nang malaman ko ang balak mo, nais sana kitang pigilan. Ngunit kilala kita. Kapag may pinasya ka na, walang makapagpapabago ng isip mo.
Kaya bago ko ipakita ang paninindigan ko, minabuti kong gumamit ng isang maliit na panlilinlang. Naggalit ang Heavenly Sovereign. Ikaw ang nagsiwalat ng plano ko sa mga hangal na yon. Ikaw rin ang nagpahiwatig na may iniwan akong talaan ng void path at nakipagsabwatan ka pa sa mga banal na hayop upang nakawin yon. Layunin mong hanapin ang kahinaan ko, hindi ba? Bahagyang nanginig ang kanyang labi sa galit. Sayang lamang. Nakulong na ang 3 banal na hayop. Hindi na ninyo malalaman ang anumang lihim tungkol sa aking kapangyarihan. Kapag napatay ko kayong lahat, saka ko hahanapin ang tamang paraan upang maabot ang landas ng pagkagunaw. Biglang bumigat ang loob ng lahat ng Sovereign. Hindi nila kailanman naisip na ganoon kalakas ang Heavenly Sovereign na kaya nitong ikulong ang 3 dakilang banal na hayop ng ganoon lamang kadali. Ngunit isang lalaking may isang mata ang humakbang pasulong. Heavenly Sovereign, napakataas ng tingin mo sa sarili mo. Minsan nang natalo ng aking kapangyarihan ang Divine Eye of the Void mo. Tumawa ang Heavenly Sovereign. Kung hindi ba naman si Heaven Sealing Sigi? Hindi ka sumama sa iba para nakawin ang talaan at mas pinili mong tulungan ang mga ito. Balak mo pa bang muling selyuhan ang aking mga mata? Nanlilisik sa galit si Si habang tinitigan si Swordheart. Tay Giant Sin. Ilang dekada kitang itinuring na kaibigan. Tinulungan kitang hasain ang iyong espada at ibinigay ko ang lahat ng kailangan mo. Bakit mo ako pinagtaksilan? Tahimik lamang na yumuko si Swordheart. Bam! Biglang umugong ang langit. Nyanig ang katawan ni Si habang isang bughaw-lilang kidlat ang bumalot sa kanya. Napadugo siya. Nagningning ang kanang mata ng Heavenly Sovereign ng 2 gintong singsing, habang ang kaliwa naman ay kumislap ng lilang kidlat. Talagang kamangha-mangha ang Berserk Purple Lightning. Perpektong kapareha ito ng aking Divine Eye of the Void. Hahaha. Berserk Void Annihilation. Nilamon ng lilang kidlat ang katawan ni Sigi. Pinilit niya itong labanan ngunit wala siyang nagawa. Lightning Field. True World. 12 gintong halo ang lumitaw sa kanang mata ng Heavenly Sovereign. Boom! Nayanig ang kalangitan. Sa isang kisap mata. Naglaho si Heaven Sealing Sigi. Napasinghap ang lahat. Ang matandang nakaitim ay napasigaw. Heavenly Sovereign. Ano ang ginawa mo kay Si? Nanlaki ang mga mata ni Zufan. Napatingin siya sa matandang nasa tabi niya. Ang matandang iyon ay siya ring taong nakita niya sa alaala sa loob ng lawa. Ngunit ang sumunod na sinabi ng Heavenly Sovereign ang higit na nagpayanig sa kanya. 9 Serenities, ibinalik ko lamang siya sa lugar na nararapat para sa kanya. Kapag natapos ko na kayong mga peste, saka ko haharapin ang mga banal na hayop na yon. May paghamak siyang tumawa. Ano? Nang mawala ang alaga ninyo ay bigla kayong natakot. Mukhang kailangan pala ng mga human sovereign ang mga aso nila upang maging mapanganib. Namumuo ang galit sa mukha ng lahat. Kasabay noon ay unti-unting nilamon sila ng kawalan ng pag-asa. Sa isang igla pa lamang, hindi man lang sila nakapag-react nang mawala si Heaven Sealing Sigi. Napakalayo ng agwat ng Heavenly Dao kumpara sa human path. Sa sandaling iyon, humakbang ang lalaking nakaputi. Narito tayo ngayon hindi dahil mas malakas ang Heavenly Sovereign. Narito tayo dahil may landas sa ating mga puso na hinding-hindi natin pagtataksilan. Muling tumatag ang loob ni 9 Serenities at ng iba pa. Sila ay mga tagapagdala ng human path. At hindi nila hahayaang mamatay ito habang sila'y nakatayo lamang. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang kanilang kalaban. Ito ang dapat nilang gawin. Tahimik na tinitigan siya ng Heavenly Sovereign. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako nilalabanan? Kahit wala ka nang emotion center, pinipili mo pa ring sundan ang emosyonal na Heavenly Dao sa halip na tahakin ang landas ng pagkagunaw. Tumango ang lalaking nakaputi. Pinili ako ng mundo upang dalhin ang landas ng pagkagunaw. Ngunit pinili kong sundin ang sarili kong landas, ang landas ng aking puso, hindi ang pagkawasak. Tulad ng emotion sovereign na isinuko ang romantikong pag-ibig upang yakapin ang pinakamataas na emosyon ng buong mundo, winasak ko naman ang aking emotion center hanggang sa mawalan ako ng anumang damdamin sa lahat ng bagay. At dahil doon, naging marangal ang natitirang nasa puso ko. Kaya pinili kong suwayin ang langit at hayaang manatiling nangingibabaw ang sangkatauhan. Napabuntong hininga ang Heavenly Sovereign. Kung iyan ang pinili mo, wala na tayong dapat pag-usapan.
Magkaiba na ang ating mga landas. At kapag magkasalungat ang mga landas, wala nang saysay ang pagiging magkapatid. Sa isang kisapmata ay sumugod siya. Ayon sa kalooban ng langit, nakatakdang magwakas ang mundong ito. Ako ang magsasakatuparan ng tungkuling iyon at lilipulin ko ang lahat ng sovereign ng human path. Hindi na kayo tinatanggap ng mundong ito. Kasabay nito ay sumugod din ang kabilang panig. Anuman ang paniwalaan mong kalooban ng langit, mabubuhay ang human path. Heavenly Sovereign, kailangan mo muna kaming lampasan bago mo mabago ang mundong ito. Boom! Yumanig ang buong kalangitan. Nagbanggaan ang 10 sovereign. Nawasak ang kalawakan. Naglitawan ang mga itim na siwang ng kawalan. Tumagal ang laban ng 3 buwan. Lahat na nilalang sa loob ng milyon-milyang saklaw ay nalipol. Nang tuluyang tumigil ang pagyanig. Wala ng araw. Wala ng buwan. Wala ng mga bituin. Pawang walang katapusang kadiliman na lamang ang natira. Hindi na kayang paghilumin ng mismong batas ng kalawakan ang pinsalang idinulot ng kanilang labanan. Hinal na hinal sina Swordheart at ang iba pang human sovereign. Sugatan. Duguan. Pagod na pagod. Tanging ang Heavenly Sovereign lamang ang nanatiling matatag. Bahagya lamang siyang napagod. Mukhang ang langit pa rin ang nagtagumpay sa huli. Bumagsak ang human path hahaha. Kumislap ang kanyang mata. 11 gintong halo ang umikot dito. Cleanse. Isang napakalaking gintong mata ang lumitaw sa madilim na kalangitan. Naglabas ito ng nakapangingilabot na presyon. Namutla ang lahat. Mahinang nagsalita ang Child Sovereign. Hindi natin siya natalo. Talo tayo ni. Isang alon ang dumaan sa kanilang mga katawan. Isa-isa silang naglaho. Ang naiwan lamang ay siyam na makinang naliwanag ang kanilang mga kaluluwa. Tahimik nilang sinalubong ang katapusan ng mundo. Ngunit biglang umihip ang isang hangin. Hinila nito ang mga kaluluwa at itinago ang mga ito sa likod ng lalaking nakaputi. Maging ang sword path ni Swordheart ay kusang lumipad patungo sa kanya. Anong nangyayari? Nagtatakang tumingin ang Heavenly Sovereign kay Swordheart. Lito rin ito. Hindi ko alam. Nawawala sa kontrol ko ang sarili kong landas. Ngumiti ang lalaking nakaputi. Kuyay. Pareho nating nasilayan ang hangganan ng Sovereign Stage. Ngunit wala akong sariling Sovereign Path, kaya mas mahina ako kaysa sayo. Gayunpaman, may 2 bagay akong naunawaan nang maramdaman ko ang landas ng pagkagunaw. Una, bago dumating ang impyerno sa mundo, kailangan munang dumaan ito sa pagkawasak at paglilinis. Ikalawa, ang may taglay ng landas na ito ay maaaring ialay ang sarili upang mabigyan pa ng isa pang pagkakataon ang mundo. Noon pa man ay naniwala na akong ang mundong nagluwal sa lahat ng nilalang ay hindi magiging ganoon kalupit. Unti-unting bumalot ang maitim na enerhiya sa kanyang katawan. Isa-isa nitong nilamon ang kanyang laman. Kasabay nito, ang siyam na Sovereign Path ay nagsanib. Naging isang dambuhalang palad na kumikislap sa 7 kulay. At buong lakas na sumugod patungo sa napakalaking mata sa kalangitan. Bam! Dinurob ng makulay na palad ang Heavenly Eye. Napaatras ang Heavenly Sovereign at napasukan ng dugo. Pagtingala niya, nakita niya ang anyo ng kanyang nakababatang kapatid na unti-unting nilalamon ng maitim na enerhiya. Isinakripisyo mo ang sarili mo kapalit ng ilang sandaling lakas ng Sovereign Stage. Lene. Magaling ang naging galaw mo, nakababatang kapatid. Pero ikaw pa rin ang talo. Tayo lang 2 ang nakasilip sa Supreme Stage. Ginamit mo ang kapangyarihang iyon upang malubha akong sugatan kapalit ng sarili mong buhay. Ngunit paano mo ako mapipigilan kapag tuluyan na akong gumaling? Pinatagal mo lang ang hindi maiiwasan. Sa huli, ako pa rin ang matitirang nakatayo. Mali ka. Isang banayad na tinig ang umalingaw-ngaw. Kasabay ng makinang naliwanag, isang rosas na palaso ang bumulusok patungo sa Heavenly Sovereign. Ngumisi siya. Emotion Sovereign, sugatan nga ako, pero hindi sapat iyon para gumana ang mumunting panlilinlang mo. Divine Eye of the Void, Void Barrier. Hush! 12 hadlang ang sabay-sabay na lumitaw sa kanyang harapan at hinarang ang palaso. Ngunit, clap! Biglang kumislap ang kanyang purple lightning gold eye. Sa isang iglap, nabasag ang lahat ng hadlang. Dumiretso ang rosas na palaso at tumama sa kanya.
Biglang naging kulay rosas ang kanyang mga mata. Hahaha! Heavenly Sovereign, hindi ba tinatahak mo ang landas ng kawalan ng damdamin? Ang aking pang-akit ay walang epekto sa iba, ngunit para sa iyo nakamamatay ito. Nanganganib ng bumuho ang mismong landas mo, at gusto mo pang wasakin ang mundo. Ile! Ay impossible! Namula ang kanyang leeg habang dumura siya ng dugo. Bakit biglang nagwala ang purple lightning gold eye? Inabangan niyo ako. Paano ninyo ito nagawa? Lumitaw ang anyo ng kaluluwa ng Emotion Sovereign. Akala mo ba ikaw ang nagwagi? Matagal pa bago ka lumapit kay Kunpeng, ako na ang unang nakipag-ugnayan sa kanya. Ang plano mong sirain ang mundo ay wala kang naging kakampi, habang ang Divine Eye of the Void mo naman ay nagdulot lamang ng takot sa lahat. Kaya isinakripisyo ko ang sarili ko kasama si Kunpeng. Nag-iwan ako ng bakas ng aking kaluluwa sa Purple Lightning, naghihintay ng tamang sandali upang tulungan siyang maitanim ang aking pang-akit. Ngayon ay naiintindihan mo na, Heavenly Sovereign ang tunay na pinakamahusay sa mundong ito. Nakababatang kapatid, ikaw pala ang tunay na nagwagi sa huli. Mahigpit na ikinuyom ng Heavenly Sovereign ang kanyang mga kamao, habang nakatitig sa unti-unting naglalahong anyo ng kanyang kapatid. Magaling! Sa buong buhay natin, palagi akong nakahihigit sa iyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ikaw ang nanalo. Gayunpaman, ang mga sovereign na iyon ay umaasa na lamang sa kanilang mga landas para mabuhay. Mahihina na sila. At kahit nabiktima ako ng iyong plano, basta may kahit katiting na pag-asa, babalik ako. Panahon ng kakampi ko. Babawiin ko ang tagumpay na ito. Bumalik siya sa tabi ni Swordheart. Hindi na siya napigilan ng mga nanghihinang sovereign. Bahagyang umiti ang naglalahong nakababatang kapatid. Kuya, pipigilan pa rin kita kahit sa susunod kong buhay. Mabuti. Tumango ang Heavenly Sovereign. Tingnan natin. Hihintayin kita. Kasama si Swordheart, umalis siya. Habang tuluyang nilalamon ng maitim na enerhiya ang nakababatang kapatid, naglaho ang kanyang anyo mula sa lawa. Napabuntong hininga si Zufan. Ang digmaan ng mga sovereign at ang alitan ng magkapatid ay hindi dahil sa galit kundi dahil sa magkaiba nilang landas. Kaya pala sinabi ng Heavenly Sovereign na ang tunay na makapangyarihan ay lumalaban ng harapan dahil walang saysay ang mga pakana at panlilinlang laban sa kanila. Kahit na sa huli ay natalo rin siya sa plano ng kanyang kapatid. Well? Nagulat si Zufan at agad na yumuko sa matandang lalaki. Senior, patawarin niyo ang aking kamangmangan. Hindi ko alam na kayo pala ang Nine Serenities Demonic Sovereign. Ikinaway lamang iyon ni Nine Serenities. Huwag nating gawing hadlang ang mga pormalidad. Ano ang naramdaman mo matapos mong masaksihan ang sinaunang kwentong iyon? Naramdaman? Napaisip si Zufan. Ngayon ko naunawaan kung bakit niyo naisulat ang Nine Serenities Secret Records. Oh, hindi naman ako ang paunahing tauhan ng kwentong iyon, pero nakita mo pa rin ang aking karanasan. Hindi lang dahil sa nakita ko sa lawa, kundi dahil na rin sa pakikipag-usap ko sa inyo. Napagtanto kong mahilig pala kayong makinig sa mga kwento at chismis. Dahil doon, natutuhan ninyo ang napakaraming lihim at sining ng Sacred Domain, kaya ninyo nabuo ang kahanga-hangang Nine Serenities Secret Records. Talagang hinahangaan ko kayo. Hindi ko na muling mamaliitin ang mga mahihilig magkwentuhan. Hihing. Ahem. Bahagyang napahiya si Nine Serenities. Alam mong tinatahak ko ang demonic path. Ang mga demonyo ay ipinapanganak sa puso ng tao. At upang alisin ang mga yon, kailangan mong paulit-ulit na silipin ang puso ng iba. Bahagi iyon ng landas na aking tinatahak. Sabihin mo nga sa akin. Ano ang tingin mo sa nakababatang kapatid ng Heavenly Sovereign? Matagal na nanahimik si Zufan bago sumagot. Ako ay isang demonic cultivator. Makasarili ang landas ko. Kung magsasakripisyo man ako, gagawin ko yon para sa isang tao lamang, hindi para sa buong mundo. Wala akong ganoong kalawak na habag at pagmamahal. Ngunit ang nakababatang kapatid ng Heavenly Sovereign isinuko niya ang lahat alang-alang sa buong sanglilikha. Tinalikuran pa niya ang pagkakataong maabot ang Supreme Path. Kung ako yon, malamang hindi ko matitiis ang tukso ng pagiging isang Diyos na may hawak sa kapalaran ng buong mundo. Kahit wala na siyang emotion center, pinili pa rin niyang sundin ang landas na nasa kanyang puso at ialay ang sarili para sa lahat. Karapat-dapat siyang igalang. Mas dakila siya kaysa sa akin.
Makatwiran ang sinabi mo eh. Tumingala si Nine Serenities. Pero maniniwala ka ba kung sabihin kong siya ay ikaw? Nanlaki ang mga mata ni Zufan. Siya ako? Mas tamang sabihin na siya ang nakaraan mong sarili. Sa sandaling iyon, isang matandang tinig ang muling narinig. Napalingon si Zufan. Kayo ang matandang nakilala ko sa Nethersea. Paano ni? Ngumiti si Nine Serenities. Ipakikilala ko siya. Siya ang Panginoon ng lugar na ito, ang Rebirth Sovereign, ang namamahala sa nakaraan at kasalukuyang mga buhay. Tumango ang matanda. Nakilala mo noon ang aking naiwang pagsisisi sa Nethersea, ngunit winasak na yon ng Heavenly Sovereign. Ako ang gumabay sa iyo patungo sa Heavenly Rebirth Lake, upang makita kung namana mo ang Supreme Path mula sa iyong nakaraang buhay. Supreme Path. Lalong nalito si Zufan. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang nakababatang kapatid ng Heavenly Sovereign ako sa nakaraan. Hindi ba isinakripisyo niya ang sarili niya? Kapag walang Sovereign Path, tuluyang naglalaho ang sirang kaluluwa. Nagkatawang tao ba siya rito? Hindi impossible. Tuluyan siyang sinunog hanggang sa wala nang natira. Napangiti ang dalawa. Nagsalita si Nine Serenities. Kung ganoon, paano ka muling nabuhay, Zufan? Hindi ba dahil sa Nine Serenities Secret Records sa kapangyarihan ng pagnanasa? Iisipin mo bang kayang mabuhay muli ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kaluluwa ng iba? Ang totoo, hindi lubusang nawasak ang iyong kaluluwa sa pagsabog. May isang maliit na bahagi lamang ang natira. Kahit ikaw mismo ay hindi yon kayang sirain. Sa tingin mo bakit naprotektahan ang maliit na bahaging iyon? Napabulala si Zufan. Sovereign Path. Tama. Tumanggo si Nine Serenities. Ang aking Sovereign Path ang nag-ingat sa iyong kaluluwa upang hindi ito tuluyang maglaho. Nang mamatay ang nakababatang kapatid ng Heavenly Sovereign, ginamit ko ang aking landas upang protektahan ang natitirang bahagi ng kanyang kaluluwa at bigyan siya ng pagkakataong muling magkatawang tao. Ako man ay muling isinilang ngunit bilang isang ordinaryong tao. Napasinghap si Zufan. Kung ganoon ang kayo rito, mga alaala lamang ng isang anino. Paliwanag ng Rebirth Sovereign. Isa lamang itong bakas ng matinding pagnanais. Alam mo namang kapag muling isinilang sa Heavenly Rebirth Lake, kailangang iwan ang lahat, alaala, damdamin, at buong pagkatao. Iniwan ni Nine Serenities ang tanging pagnanais niyang makita ang iyong pagbabalik, ayon sa planong maipamana sa iyo ang dating Heavenly Dao. Kapag natupad iyon, saka lamang siya mapapanatag. Nalito si Zufan. Isa lamang anino. Hindi na nga ito may tuturing na kaluluwa. Isa na lamang itong anino ng isang pag-isip. Pagkatapos kitang makita maglalaho na rin ito. Ngumiti si Nine Serenities at tinapik ang balikat ni Zufan. Ngayon, nasa iyo ang pagpili. Manaanin mo ang emotional Heavenly Dao at tanggapin ang dakilang kapangyarihang iyon upang tuparin ang pangakong pigilan ang Heavenly Sovereign sa pagsira sa mundo. O wala kang gawin. At hintayin ang kamatayan. Dahil paparating na ang Heavenly Sovereign upang nakawin ang Rebirth Path. Napasigaw si Zufan. Tinatawag niyo bang pagpilian? Wala namang gustong mamatay. Mayroon. Ito ay pagpili ng puso. Seryosong sabi ni Nine Serenities. Ikaw mismo ang nagsabi, isa kang makasariling demonic cultivator. Ngunit noon, ikaw rin ang naglakad sa emotional Heavenly Dao. Magkaiba na ang inyong mga puso. Kaya kahit isa kayo, imposible nang manahin mo ang kapangyarihang iyon. Napayuko si Zufan. Maaaring peke ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ngunit ang puso ko lamang ang tunay. Hindi ko kayang basta nalang talikuran ang lahat ng taong ginugol ko sa demonic path. At kung landas ng pag-ibig pala ang dati kong tinatahak. Bakit ko pa pinili ang demonic path sa buhay na ito? Ngumiti si Nine Serenities. Dahil nasa iyo ang aking demonic sovereign path. Kaya kahit anong buhay pa ang ipanganak mo, palagi mong pipiliin ang demonic path. Kahit pa isinilang ka bilang anak ng pinakadakilang pinuno ng matuwid na landas. Napangiwi si Zufan. Pakiramdam ko nilaro ninyo ako. Kung ganoon, bakit hindi na lang ninyo ibinigay sa akin ang isang matuwid na sovereign path? Ayaw ba nila? Si Master Nine Serenities lang ba ang handang magsakripisyo para sa akin? Ganyan ba ang pagtrato ninyo sa taong minsang nagsakripisyo para sa buong mundo? Napatawa ang dalawa.
Si Nine Serenities ang muling nagsalita. Mali ka kung sila ang sinisisi mo. Lahat kami ay naantig sa isinakripisyo mo noon upang iligtas ang lahat ng nilalang. Kung kinakailangan, handa rin kaming isuko ang lahat para mailigtas ka. Ngunit pagdating sa Nine Serenities Secret Records, ako lamang ang maaaring gumabay sa iyo. Nine Serenities Secret Records. Nakita mo na mismo. Ang sandaling pinakamalapit ka sa kapangyarihan ng Supreme Stage ay noong pinagsama mo ang 9 na landas. Dahil sa kapangyarihang iyon, naagaw mo ang landas ng sugatang Sword Heart at ginawa mo itong sarili mo. Kuminang ang mga mata ni Nine Serenities. Kumpiyansa akong ang emotional heavenly daw ang tunay na daan upang maabot ang Supreme Stage sa pamamagitan ng pagsasanib ng 9 na human sovereign paths. Walang bagay na lubusang imposible sa mundong ito, gaano man kasama ang kalagayan. Kahit lumitaw ang Path of Destruction, tiyak na may isa ring landas na kayang pumigil dito. At ang landas na yon ay ang emotional heavenly daw mo. Marahil kaya hindi mo nabuo noon ang sarili mong sovereign path, ay dahil hindi pa dumarating ang tamang panahon para magsanib ang 10 dakilang dao. Kapag nagsama ang Void Path at ang 9 na landas ng sangkatauhan, mabubuo ang Supreme Path, at ikaw ang magiging tunay na Panginoon ng langit at lupa. Ipinagpatuloy niya. Sa madaling salita, pinili ng nakababatang kapatid ng Heavenly Sovereign na tipunin ang 10 landas sa halip na bumuo ng isang sovereign path. Hindi naman talaga ninanais ng Heaven's Will ang pagkawasak ng mundo. Napunta lamang siya sa Path of Destruction dahil nabasag ang kanyang emotion center. Ganoon nga. Tumanggo si Nine Serenities. Ngunit napakahirap unawain ang Heaven's Will. Ang lahat ng ating paghuhusga ay nakabatay lamang sa sarili nating pananaw. Sino ba ang tunay na makapagsasabing nauunawaan niya ang dao? Kahit ang Heavenly Sovereign ay walang karapatang sabihin siya ang kinakatawan ng buong mundo. Marahil tanging isang supreme lamang ang makaalam. O baka kahit siya ay hindi rin. Umiling siya at itinaboy ang kaisipang iyon. Hindi na mahalaga ang mga bagay na hindi natin maaabot. Ang magagawa lamang natin ay sundin ang sarili nating landas upang tulungan ang lahat ng nilalang na malampasan ang sakunang ito. Ikaw ang may kakayahang gawin yon. At nagkataon namang nalikha ko ang sining na tutulong sa iyong pagsamahin ang lahat ng landas. Kapag naging supreme ka, tulad ng isa lamang ang maaaring maging pinakamataas, ikaw ang magiging natatanging nilalang na makapipigil sa paglitaw ng Supreme Path of Destruction. At kahit lumitaw pa ito, ikaw ang may kakayahang labanan ito. Tumango si Zufan. Kaya pala gusto ninyong mauna akong makuha ang mundo bago pa maabot ng Heavenly Sovereign ang landas ng pagkawasak. Pero, hindi ba niya ako pipigilan? Sumagot si Nine Serenities. Pinoprotektahan ng Sovereign Path ang iyong kapalaran. Ang landas ko lamang ang gumabay sa iyo upang tahakin ang demonic path. Madaling magpadala sa mga demonyo ng puso. Ngunit napakahirap silang mapagtagumpayan. Ang pinakamahirap na bahagi ng demonic path ay ang pagkalunod sa bawat pagnanasa hanggang sa tuluyan mong madaig ang sarili mong mga demonyo. Kapag nagtagumpay ka, saka mo lamang makikita ang puso ng lahat ng walang bahid ng pagnanasa. Madaling sabihin. Ngunit napakahirap gawin. Napakaraming matutuwid na cultivator ang nabigo at tuluyang nilamon ng sarili nilang mga demonyo. Tumango si Zufan. Master Nine Serenities. Minsan na rin akong naging tunay na demonyo. Palaboy-laboy akong walang direksyon at nakita ko ang iba't ibang uri ng demonyo sa puso ng tao. May ilan pang nagkukubli sa likod ng kabutihan, kaya lalo silang mahirap makita. Maswerte lamang siguro akong naging sapat ang talas ng isip ko upang makarating dito, imbes na matapos ang buhay bilang isang hamak na kriminal. Mukhang likas yata talaga sa akin ang demonic path. Hahaha. Anong likas? Napangiwi si Nine Serenities. Alam mo ba kung gaano katagal kitang hinintay rito? Mga 5,000 taon? Nagbilang si Zufan. Ilang daang taon akong nagsanay sa sacred domain. Pagkatapos ay muling isinilang pagkalipas ng 5,000 taon. At mahigit 100 taon lang ulit ang kailangan kong magsanay. Sa tingin ko, mabilis naman yon. Napapikit si Nine Serenities habang umiikot ang kanyang mga mata. Samantala, natawa ang Rebirth Sovereign. Iyon lamang ang kasalukuyan mong buhay. Napakurap si Zufan. Ano nang ibig ninyong sabihin? Ilang beses na ba akong nabuhay? Mula nang bumagsak ang sinaunang panahon. 32 buhay na.
Nanlaki ang mga mata ni Zufan. Tat-32. Tumanggo si Nine Serenities. Pinagsasama ng Demon Transformation Art ang lahat ng landas. Kaya bawat bagong buhay ay kailangang magsimula sa wala. Nililinis ang lahat ng dati mong landas. At dahil doon, nawawala rin ang lahat ng alaala mo sa bawat muling pagsilang. Sa 32 buhay mo, 5 beses ka lamang nakakuha ng 9 Serenity Secret Records. Maswerte ka at nakarating ka rito sa pagkakataong ito. Sa ibang buhay mo, 1 beses ay natakot kang sanayin ang sining. Sa isa naman, natulad ka sa alagad mo. Ayaw mong bitawan ang dati mong cultivation, kaya namatay ka sa backlash. Ang mga mumunting demonyo ngayon ay minamaliit mo. Ikaw rin pala ang naging mga yon sa ilan mong nakaraang buhay. Talagang napakalaki ng talento mo, ano? Natulala si Zufan. Paano nangyari yon? Nakuha ko ang 9 Serenity Secret Records mula sa inyong libingan. Kung may ibang nakakuha na noon, sino ang nagsauli nito? Sabay na sumagot ang dalawa. Ang Heavenly Sovereign. Ano? Napailing si Nine Serenities. Tigilan mo nga ang ganyang mukha. Sa loob ng 32 buhay mo, binabantayan ka na ng Heavenly Sovereign, pati na ang buong Sacred Domain. Sa tingin mo ba hindi siya mag-ingat kapag lumitaw ang 9 Serenity Secret Records? Alam niya ang lahat? Siyempre. Kung ganoon, bakit hindi niya ito pinigilan? Napangiti si Nine Serenities. Bakit pa? Nang matagpuan niya ang 9 Serenity Secret Records, ilang beses ka nang muling isinilang. Sa talas ng isip niya, agad niyang naunawaan ang buong plano. At ang totoo, nakatulong pa yon sa kanya. Hindi niya kayang alisin mag-isa ang bewitching na itinanim ng Emotion Sovereign. At hindi rin niya mapipilit ang Emotion Sovereign na gawin yon. Kaya inaasahan niyang ang Emotional Sovereign Path mo ang gagawa nito para sa kanya. Dahil sa sumpang iyon, nasira ang kanyang Void Path. Imposible na siyang makaabot sa Supreme Stage. Kaya bakit niya hahadlangan ang pagtitipon ng lahat ng 10 landas? Hindi ba yun din ang kailangan niya? Isa pa. Kayang tanggapin ng Void Path kahit ang mga Sovereign Path. Ngunit ang pagsasanib ng mga ito, hindi niya kayang gawin. Nang makita niya ang Demon Transformation Art ko, malamang ay halos mamatay siya sa kakatawa. Bakit pa niya tayo pipigilan? Hindi mo ba napansin na ginagabayan ka rin niya sa buong paglalakbay mo? Napakunot no si Zufan. Kung ganoon, bakit hindi na lang niya kunin ang Demon Transformation Art? Bakit kailangan pa niyang hintayin akong makuha ito? Ngumiti si Nine Serenities. Naaalala mo ba ang unang babala ng Demon Transformation Art? Kailangan mong talikuran ang lahat ng dati mong cultivation. Kung ang Heavenly Sovereign ang gagawa niyon, kailangan niyang isuko maging ang kanyang Sovereign Stage at Sovereign Path. Tumaas ang kanyang kilay. Sa tingin mo ba ang pinakamalakas na Sovereign ay handang isugal ang lahat ng pinaghirapan niya para lamang sa isang hindi tiyak na cultivation art? Napakalaki ng panganib. Baka isa pa yung bitad. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, ano ang pipiliin mo? Napabuntong hininga si Zufan. Tama. Kahit sinong dakilang eksperto ay ayaw magsimulang muli mula sa wala. Kahit mas mahaba ang daan, mas ligtas pa rin yon kaysa isugal ang lahat. Kahit isang sovereign ay magdadalawang isip. Tumawa si Nine Serenities. Hindi siya naglakas loob. At wala rin siyang tiwala sa talento ng iba. Ikaw lamang ang dati niyang nakababatang kapatid, ang pinakamahusay na kandidato. Kaso, pinatunayan ng 32 reincarnation mo na wala kang talento sa demonic path. Nawalan na siya ng pasensya. Kaya sa pagkakataong ito, siya mismo ang bumabay sa'yo. At naging matagumpay naman. Mabilis mong naunawaan ang lahat. Dahil sa napakahusay mong guro. Hahaha! Napangiwi si Zufan. Bakit pakiramdam ko? Wala namang pinagkaiba kayo ng Heavenly Sovereign. Parang nagtutulungan lang kayong paglaruan ako. Tumawa si Nine Serenities. Tama ka. Kapag ang mga tunay na eksperto ang naglalaban, harap-harapan sila. Ikaw ang piyesa naming lahat. Magkakaiba man ang layunin namin. Nagtagpo muna ang aming mga interes. Kung ganoon, kayo rin ang naghanda ng lahat upang gabayan ako.
Tumango si Nine Serenities. Ipinakalat namin ang aming mga paghahanda sa buong mundo bago ka pa man nagsimulang sanayin ang Demon Transformation Art. Ang Sacred Domain ay iniwan sa pangangalaga ng Nether Sovereign at ng iba pang Sovereign na nag-iwan ng kani-kanilang bakas sa iba't ibang daigdig. Si Sovereign yun naman ang nagdala ng kanyang landas patungo sa Mortal Domain sa pamamagitan ng World Wine Tunnel at ipinaalam kay Kunpeng ang aming plano. Ang kulang na lamang ay ang pagdating mo. Ang isang cultivator ay likas na manlalakbay. At halos lahat ng cultivator sa Mortal Domain ay dumaraan sa Albeast Mountain Range. Kasama ka roon. At kung hindi ako dumaan, kung nabigo ang unang plano, may nakahanda kaming pangalawa. Plan Yi. Ang kusang pagsuko sa iyong sovereign path. Ngumiti si Nine Serenities. Ang demonic path ang pinakamasarili sa lahat. Kung nagawa mong bitawan maging ang sovereign path mo, ibig sabihin ay nalampasan mo na ang lahat ng pagnanasa at demonyo sa puso. Iyon ang tunay na pagtatapos ng Demon Transformation Art. Sa sandaling iyon, mababasa na muli ng langit ang iyong kapalaran. At magpapadala si Sovereign yun ng taong magdadala sa iyo upang tanggapin ang lahat ng aming mana. Sa huli, sa iisang konklusyon ka rin hahantong. Napabuntong hininga si Zufan. Ngayon ko lang naunawaan. Parang hawak nila sa kanilang mga palad ang buong takbo ng buhay ko. Sa tuwing nalalagpasan ko ang isang yugto, nakahanda na agad ang susunod. At kung mabigo man ang lahat ng plano, hahayaan lamang nila akong mabuhay bilang isang ordinaryong tao hanggang sa dumating ang panahong muli nila akong magagamit. Tila ginawa ninyo akong laruan. Yumaling si Nine Serenities. Hindi. Ang laruan ay walang sariling kagustuhan. Kami. Ginabayan ka lamang. Hindi namin kailanman ipinilit ang bawat desisyon mo. Katulad ngayon. Wala kaming kapangyarihan sa nilalaman ng puso mo. Ikaw lamang ang makapipili. Nasa mga kamay mo ang lahat. Ang aming pag-asa. At ang buhay ng buong mundo. Tumingin si Zufan sa kanilang dalawa. Pagkaraan ng mahabang katahimikan, tumango siya. Kung ganoon, simulan na natin. Tinatanggap ko ang mana ng aking nakaraang buhay. Boom! Sa bulwagan ng angkan ng luo, natapos isalaysay ng 3 banal na halimaw ang buong kwento. Napabuntong hininga ang Dragon Ancestor. Ngayon ay malinaw na, anya. Nakatadhana talagang magharap ang Heavenly Sovereign at si Zufan. Tumango si Kunpeng. Iisa ang pinagmulan ng kanilang Heavenly Dao, ngunit magkaiba ang landas na kanilang pinili, parang magkapatid na nauwi sa magkalabang panig. Pareho nilang nililinang ang 10 dao. Isa ang tunay na nagtatamo ng bunga nito, habang ang isa na may nagdaraan sa lahat ng karanasang kinakailangan. Kung sino ang unang makaaabot sa Supreme Path, siya ang magpapasya sa kapalaran nating lahat. Tahimik na nagsalita si CG. Kung ganoon ano ang maaari nating gawin ngayon? Isa lang, seryosong sagot ni Kunpeng. Guluhin ang konsentrasyon ng Heavenly Sovereign at bumili ng oras para kay Zufan. Tumingin siya kina Kilin at Kiawer. Kayo'y sasama sa akin at sa matandang dragon. Pag-isahin natin ang buong sangkatauhan at tutulungan kayong maging ganap na sacred beasts. Sabay silang tumango. Pagkatapos ay lumingon si Seed kay Sword Child. Sasama ka sa akin. Ang lugar kung saan natagpuan ni Sword Heart ang kanyang dao ay makatutulong sa iyo. Bilang demonic sword ni Zufan, ang tunay mong kalaban ay ang espada ng Heavenly Sovereign. Handa na ako. Mahigpit na kinuyom ni Sword Child ang kanyang kamao. Sila lamang ang may kakayahang tunay na makatulong sa darating na digmaan. Kaya't hindi na nag-aksaya ng oras ang 3 sacred beasts at agad na umalis kasama ang kanilang mga kasama. Naiwan ang angkan ng luo. Walang malinaw na plano. Tahimik na nag-isip si Lo Yunhai bago biglang sumigaw. Lahat na handang mamatay kasama ko sumunod. Yunhai! Napaluha si Lo Yunchang. Alam niya ang balak ng kanyang kapatid. Huminga ng malalim si Lo Yunhai. Nakasalalay ang buong mundo. Walang sinumang makaliligtas kapag nagwakas ito. Mahihina tayo. Ngunit tulad noong pinalibutan natin ang Invincible Sword, lalaban pa rin tayo. Hindi natin kayang talunin ang isang sovereign, ngunit kahit isang sandali lamang ang maibigay nating oras sapat na yon. Pagkasabi niyon, agad siyang lumabas ng bulwagan.
Sunod-sunod na sumunod ang lahat, handang ialay ang kanilang buhay. Hindi na sila pinigilan ni Luo Yunqiang. Pumikit na lamang siya at taimtim na nanalangin. Sana'y dumating si Zhu Fan bago pa mahuli ang lahat. Makalipas ang 3 araw. Pinangunahan ni Luo Yunhai ang buong hukbo ng Emperor Lance patungong Mirror Moon Cottage. Huminto sila sa harap ng hangganang bumabalot sa lugar. Sa utos ni Luo Yunhai, pinangunahan ni Li Jingxian at ng iba pang eksperto ang pagsugod. Ngunit sa mismong sandaling tumawid sila sa hangganan. Bang! Isang malakas na bugso ng hangin lamang ang dumaan. Sa isang iglap, nagkapira-piraso ang kanilang mga katawan. Daan-daan ang namatay agad. Nayanig ang buong hukbo. Maging ang mga eksperto mula sa 8 Emperor Lands ay natigilan sa karumal-dumal na massacre. Ngunit ang angkan ng Luo, hindi man lamang kumurap. Bilang mga sundalong isinilang sa digmaan, matagal na nilang tinanggap ang posibilidad ng kamatayan. Noon, ipinaglaban nila ang isang maliit na imperyo. Ngayon, ang buong mundo naman. Dahil naroon ang mga taong mahal nila. Kahit alam nilang wala silang pag-asang magtagumpay. Handa silang tumalon kahit sa impyerno. Iyon lamang ang magagawa nila para sa kanilang mga minamahal. Sunod-sunod na sumalakay ang mga eksperto mula sa Sacred Domain sa pangunguna ng mga pinuno ng Luo Clan. Ginamit nila ang sarili nilang laman at dugo upang wasakin ang harang. 1,000, 10,000, 100,000, milyon. Isa-isang sumabog ang kanilang mga katawan at naging ulan ng dugo. Ngunit kahit ganoon kalaking sakripisyo, hindi man lamang natinag ang harang ng Heavenly Sovereign. Gayunpaman, marahil ay umabot sa kanya ang walang tigil na sigawan at ingay. Sapagkat biglang lumabas ang 8 half-sovereigns. Hush! Sumiklab ang walang katapusang sword key. 10,000 tao ang pinatay sa isang iglap. Sigaw ng lalaking may pulang buhok. Kung gusto ninyong mamatay, magbigti na lang kayo sa puno, mga insektong walang silbi. Huwag kayong mag-ingay rito. Ginugulo ninyo ang paglilinis ng aming Panginoon. Ngumiti si Luo Yunhai. Iyon mismo ang dahilan kung bakit kami narito. Kung kahit paano'y magulo namin siya, sulit na ang aming kamatayan. Napangiwi ang pulang buhok na lalaki. Sulit ba talagang isakripisyo ang napakaraming buhay? Ikinumpas ni Luo Yunhai ang kanyang kamay. Agad na sumugod sina Qiu Yanhai at ang kanyang asawa, tangan ang kanilang imperial marks. Boom! Isang simpleng kumpas lamang ng 8 half-sovereigns. Naging abo silang lahat. Kasama ang matatandang haligi ng Luo Clan. Hindi man lamang natinag si Luo Yunhai. Muli niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ngayon naman ay sina Heaven Sage at Earth Sage ang sumugod. Tahimik silang sumunod. Napakunot noo ang pulang buhok na lalaki. Baliw ba silang lahat? Handa silang mamatay ng walang kabuluhan. Bahagya siyang ngumiti. Kung ganoon, patayin ko ang kanilang pinuno. Sa isang kisap mata. Nasa harapan na siya ni Luo Yunhai. Sinunggaban niya ito sa leg. Kapag pinugutan mo ang ulo, susunod ang katawan. Kapag pinatay kita, magtatakbuhan na silang lahat. Mahihinang insektong gaya nyo ay hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng oras. Ngunit mumisi lamang si Luo Yunhai. Patayin mo ako. Hindi sila urong. Dahil alam naming lahat ni. Kapag umatras kami ngayon, katapusan na ng buong mundo. Napailing ang lalaki. Kahit mabuhay pa kayo ng isang araw, hindi ba mas mabuti yon? Mali ka. Akmang tumawa si Luo Yunhai. Akala mo ba ginagawa namin ito para sa sarili namin? Nagkakamali ka. Narinig ko ang kwento ng Heavenly Sovereign. Masyado na kayong matagal sa tabi niya kaya nakalimutan nyo kung ano ang tunay na lakas ng sangkatauhan. Sa ibang pagkakataon, matatakot kami sa mga half-sovereigns. Pero hindi ngayon. Dahil sa likod namin naroon ang mga taong kailangan naming protektahan. Umalinggaw ang kanyang tinig sa buong kalangitan. Narinig iyon ng lahat. Maging ang mga eksperto ng 8 Emperor Lands na umatras kanina ay natigilan. Unti-unting nagliyab ang kanilang mga mata. At muli silang sumugod. Boom! Tinamaan si Luo Yunhai. Lumipad ang kanyang katawan habang bumubulwak ang dugo. Bumagsak siyang walang buhay. Ngumisi ang pulang buhok na half-sovereign. Ngunit agad ding nanigas ang kanyang mukha.
Hindi umatras ang sinuman. Sa halip, mas marami pa ang kusang sumugod patungo sa kamatayan. Tulad ng sinabi ni Lo Yunhai, wala na silang pakialam sa sarili nilang buhay. Mga hangal, sunod-sunod silang pinaslang ng 8 half-sovereigns. Namula ang buong kalangitan sa walang katapusang agos ng dugo. Ngunit, walang kahit isang taong sumigaw sa takot. Sa loob ng bakuran, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Swordheart ang lahat. Pagkatapos ay tumingin siya sa silid ng Heavenly Sovereign. Nagtanong ang Heavenly Sovereign, naroon pa rin ba ang kaguluhan? Opo, Heavenly Sovereign. Narito sila upang gambalain ang inyong cleansing. Hindi sila umaalis. Humuni ang Heavenly Sovereign. Mga hangal. Iniisip nilang maabala nila ang aking meditasyon sa kaunting ingay lamang. Napabuntong hininga si Swordheart. Tunay ngang mga hangal sila. Hindi nila alam na walang saysay ang lahat ng ginagawa nila. Ngunit pakiramdam ko'y hindi sila titigil. Hindi pa ako kailanman nakakita ng mga langgam na kusang sumusugod laban sa isang half-sovereign, lalo na sa 8 sabay-sabay. Iniisip ba nilang matatalo nila ang mga ito sa dami? Tahimik ang Heavenly Sovereign. Pagkatapos ay umalis si Swordheart. Nagpatuloy ang sigawan at labanan. 3 buwan. 3 buwang walang tigil na pagpatay. Namula ang buong lupa sa dugo. Nagmistulang bundok ang tambak ng mga bangkay. Maging ang 8 half-sovereigns ay napatitig. Hindi pa sila kailanman nakakita ng ganito. Patuloy pa ring sumusugod ang mga tao. Kahit ang kanilang daraanan ay puro bangkay na ng kanilang mga kasamahan. Marami na silang nasaksihang kabaliwan ng sangkatauhan. Ngunit, hindi ito ganoon. Hindi ito desperasyon bago mamatay. Bawat taong naroon ay naging tunay na bayani. Mga mandirigmang walang takot. Mga alamat na noon ay katang-isip lamang. Hanggang sa araw na yon. Sa ibang pagkakataon hahayaan ko sana kayong mabuhay. Hush! Lumitaw ang dambuhalang sacred body ng lalaking may pulang buhok. Naglabas siya ng napakalaking pulang sword wave. Ngunit kung magpapakita pa kayo ng isa pang hakbang mapipilitan akong maging malupit. Hindi man lamang natinag ang mga tao. Tumango ang half-sovereign. Kung ganoon ako na ang magpapalaya sa inyo sa buhay na ito. Hush! Bumagsak mula sa langit ang nakamamatay na sword wave. Ngunit, hindi man lamang nagbago ang tingin ng mga tao. Boom! Biglang lumitaw ang isang maliit na figura. Isang suntok lamang. Nawasak ang sword wave. Swordheart! Boom! Isang marahas na pagsabog ang yumanig sa kalangitan. Napaatras sa gulat ang 8 half-sovereigns. Samantala, sa loob ng bakuran, biglang naniga si Swordheart. Nanginginig ang kanyang katawan habang nakatitig sa malayo. Ang aura ng isang sovereign. Natagpuan ng batang iyon ang sarili niyang dao. Bang! Kasabay ng malakas na pagsabog, lumitaw ang 5 sacred beasts na naglalabas ng napakalakas na aura. Sa harap ng kanilang kapangyarihan, agad na nagkawatak-watak ang mga sacred body ng 8 half-sovereigns. Napaatras ang 8 half-sovereigns sa matinding pagkabigla. Wala silang anumang pag-asang makipagsabayan sa mga sacred beast na may lakas na kapantay ng mga tunay na sovereign. Bagamat ang half-sovereigns ang pinakamalapit sa sovereign stage, napakalayo pa rin ng agwat ng kanilang tunay na kapangyarihan. Yunhai, Elder Lai, Elder Qiuli. Nang makita ni Gu Santong ang mga pamilyar na bangkay na nakahandusay sa lupa, mariin niyang kinuyom ang kanyang mga kamao. Napabuntong hininga si Konpeng. Mga hangal. Bakit niyo ginawa ang isang bagay na alam ninyong walang saysay? Hindi ko sana sinabi ang lahat ng iyon. Dapat sinabi ko na lang na maghintay kayo. Dahil ito ang sangkatauhan. Malakas na umalingaw ang tinig ni Si habang nanginginig ang kanyang nag-iisang mata. Ito ang human path. Itinaas niya ang kanyang ulo at sumigaw. Sword Sovereign! Lumabas ka rito. Tignan mo ang lahat ng mga taong namatay. Sila ang mismong sangkatauhang minsan mong pinangarap na ipagtanggol. Tahimik na tumingin si Sword Sovereign sa labas. Bumigat ang kanyang ekspresyon. Sa loob naman ng silid ay nagsalita ang Heavenly Sovereign. Swordheart ni. Tinatawag ka ng matandang iyon. Lumabas ka at wasakin mo ang dati mong makataong sword path.
Hush! Isang makinang na bahagharing liwanag ang lumipad mula sa Heavenly Sovereign at pumasok sa katawan ni Sword Sovereign. Nanginig siya. Heavenly Sovereign. Ibinabalik niyo sa akin ang aking Sovereign Path. Tumango ang Heavenly Sovereign. Ikaw ang aking Heavenly Sword. Ang sayo ay sa akin din ni. Habang nililinang ko ang 10 dao, kasama roon ang iyong Sword Path. Narito na ang ating mga kaaway. Nasa pinakamahalagang yugto ako ng aking paglilinang. Kaya ikaw na ang bahala. Pamunuan mo ang 8 half-sovereigns. At pigilan ang 5 sacred beasts. Kasabay nito, sunod-sunod na lumipad ang 9 na makukulay na sinag mula sa silid ng Heavenly Sovereign at pumasok sa katawan ng 8 half-sovereigns. Hush! Nanginig silang lahat. Parang rumagasa ang walang katapusang kapangyarihan sa kanilang mga katawan. Maging ang buong mundo ay bahagyang nanginig. Ito ang kapangyarihan ng Sovereign Stage. Humalakhak ang lalaking may pulang buhok. Hahaha! Totoo ang sinabi ng Heavenly Sovereign. Kapag nakuha niya ang mga Sovereign Path ng iba, ipagkakaloob niya ang mga iyon sa amin. Sa wakas matutupad na rin ang pangarap naming maging Sovereign. Nagbunyi ang lahat. Ngunit nanatiling malamig ang mga tingin ng 5 sacred beasts. Hush! Lumitaw si Sword Sovereign sa kanilang harapan. Hawak niya ang isang puting espada na tuwirang nakaturo kina CE at sa iba pa. Nagliyab sa galit ang nag-iisang mata ni CG. Tay Giant Sin. Sa wakas ay humarap ka rin. Itinuring kitang kaibigan. Bakit mo ako pinagtaksilan? Tahimik na yumuko si Sword Sovereign. Ang katapatan ang pinakamataas kong prinsipyo. Ang masasabi ko lamang patawad. Malamig na umiti si CG. Noong nililinang mo ang iyong sword daw kasama ko Sabi mo, human sword path yon. At iniwan mo na ang heavenly sword path. Ngayon ipapakilala kita sa isang taong tunay na nagtagumpay sa sword daw na yon. Tinapik niya ang balikat ni Sword Child. Heavenly sword laban sa human sword. Alin ang mas malakas? Hindi ka ba gustong malaman ang sagot? CJ. Subukan inyo. Klang. Binunot ni Sword Child ang kanyang maitim na espada. Ako ang demonic sword. At ikaw ang heavenly sword. Bago magsagupa sina Ama at ang Heavenly Sovereign, tayo muna ang magtatapos ng laban natin. Hahaha. Malakas na tumawa si Sword Sovereign. Isa lamang ang maaaring maging tunay na tagapagmana ng Sword Path. Pareho tayong Sword Sovereign. Kaya lumaban tayo. Sa isang kisap mata. Sabay silang sumugod. Nagbanggaan ang kanilang mga espada ng libu-libong beses sa loob lamang ng isang iglap. Hush! Bigla silang naglayo. Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa kalangitan. Nagbitak ang kalawakan. Lumitaw ang mga itim na puwang ng kawalan. Naglaho maging ang araw, buwan at mga bituin. Napasinghap ang lahat. Unti-unting umurong ang hukbo ng Emperor Lance. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam nilang dumating na ang tunay nilang pag-asa. Ang pagpigil sa Heavenly Sovereign. Nasa kamay na ng mga ito. May isang dahong marahang lumutang sa pagitan ng 2 mandirigma. Unti-unti itong bumaba. Sa sandaling sumaya dito sa lupa. Klang! 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 Muling naglaho ang 2. Tanging ang sunod-sunod na tunog ng mga espada ang naririnig. Ang 5 sacred beasts at 8 half-sovereigns lamang ang nakakakita sa napakabilis na labanan. Biglang sumigaw ang mga half-sovereigns. Sinasabing ang lakas ninyo ay kapantay ng mga sovereign. Ngayong nasa parehong antas na kami. Turuan niyo kami. Napangiti si Konpeng. Kayo. Malayong malayo pa kayo. Ngumisi ang pulang buhok na lalaki. Makikita natin. Boom! Bigla siyang sumugod kay Konpeng. Kasabay nito'y kumilos din ang 7. Nagkatinginan ang 5 sacred beasts. At sabay-sabay silang sumugod. Nagbanggaan ang magkabilang panig. Isang napakalakas na shockwave ang sumabog. Sa paningin ng mga nanonood, parang isang banggaan lamang ang nangyari. Ngunit sa sumunod na sandali, sabay-sabay nagsuka ng dugo ang 8 half-sovereigns. Tumilapon silang lahat sa lupa. Hindi maaari.
Pareho tayong sovereign. Bakit kami natalo? May pangungutyang dumura si Konpeng. Sovereign? Peking sovereign lang kayo. Akala ba ninyo ganoon kadaling maging isang tunay na sovereign? Ang isang sovereign ay gumugugol ng napakahabang panahon upang maunawaan ang sarili niyang dao. Kayo? Lahat kayo'y gumagamit lamang ng sword path habang pinipilit gamitin ang mga dao ng ibang sovereign. Hindi iyon ang sarili ninyong landas. Paano ninyo magagamit ang tunay nitong kapangyarihan? Pero sinabi ng Heavenly Sovereign, kapag may sovereign path kami, magiging sovereign kami. Napailing si Konpeng. Nilinlang lang niya kayo. Paano pa niya kayo mapapasunod ng lubusan kung hindi? Kayong dating pinakamalalakas sa mortal domain. Nabiktima ng napakamurang panlilinlang. Binulag kayo ng kasakiman. Hahaha. Naiwang tulala ang 8 half-sovereigns. Boom! Isa pang pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nakatayong tuwid si Sword Child. Samantalang duguan na ang isang braso ni Sword Sovereign. Ngumiti si Sword Sovereign. Nanalo ka. Mula ngayon, ikaw na ang tunay na Sword Sovereign. Napakunot no si Sword Child. Hindi. Hinayaan mo akong manalo. Bakit? Kung lumaban ka ng buong lakas tiyak na matatalo mo ako. Tahimik na tumingin si Sword Sovereign kay Sigi. Sword Heart. Biglang umalinggaw ang malamig na tinig ng Heavenly Sovereign. Lumitaw ang isang dambuhalang gintong mata sa kalangitan. Kaya pinili mo pa rin ang human path Napaatras si Konpeng. Heavenly Sovereign. Yumuko si Sword Sovereign. Heavenly Sovereign. May utang ako kay CE mula noon. Hindi ko kayo ipinagkanulo. Tinalo lamang ako ng human sword path na minsan kong naunawaan. Tahimik na nagsalita ang Heavenly Sovereign. Alam ko na noon pa. Hindi kailanman naging purong Heavenly Sword ang iyong sword daw. Kaya nga nagawa niyang kontrolin ang iyong sovereign path noon. Tama ang naging pasya kung huwag kang gawing guro ng mga basurang ito. Basura. Galit na sigaw ng 8 half-sovereigns. Heavenly Sovereign. Iyon lang ba ang tingin niyo sa amin? Malamig ang kanyang sagot. Ano pa ba kayo? Kahit papaano'y naging kapaki-pakinabang kayo. Kung ihahambing sa mga insekto. Ngunit wala na kayong silbi ngayon. Sayang lamang ang mga sovereign path na ipinahiram ko sa inyo. Kukunin ko na ang mga yon. Biglang nanginig ang 8 half-sovereigns. Isa-isang hinila ng dambuhalang mata ang kanilang mga katawan. Habang sumisigaw sila, isa-isa silang nilamon ng mata. Pati si Sword Sovereign ay hinila rin. Mabilis na lumapit si Sigi. Nahawakan niya ang kamay ni Sword Sovereign. Tay Giant Sin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang ibig mong sabihin sa pagbabayad ng utang? Ngumiti ng mapait si Sword Sovereign. Ako ang Heavenly Sword ng Heavenly Sovereign. Hinding-hindi ko siya maaaring ipagkanulo. Ang tanging nagawa ko ay ipamana ang aking sword path. Kung mapagsasama man niya ang 10 dao, nasa kagustuhan na yon ng langit. Naglabas siya ng isang sword key mula sa kanyang daliri at marahang itinulak si Sigi palayo. Habang unti-unti siyang nilalamon ng dambuhalang mata, ngumiti siya. Brother Sigi, paalam. Sana'y hindi ka madamay sa pagkawasak ng mundong ito. Tay Giant Sin. Malungkot na umalingaw ang sigaw ni Sigi. Sa harap ng kanyang mga mata. Tuluyang nilamon si Sword Sovereign kasama ang kanyang sword path. Hush! Biglang sumabog ang Mirror Moon Cottage. Mula rito ay dahan-dahang lumabas ang isang lalaking nakaputi. Lumapag siya sa tuktok ng bundok at malamig na minasdan ang lahat. Kayong mga sacred beasts sobra na ang inyong panggugulo. Ngayon, ako mismo ang haharap sa inyo. Bang! Napangiwi si Heavenly Sovereign nang makita ang pamilyar na anyo. Iniwan mo ang Mirror Moon Cottage. Ibig bang sabihin ay naalis mo na ang pangakit, bewitching? Ngumiti si Heavenly Sovereign. Sa tulong ng landas ni Emotion Sovereign at ng aking kakayahan, naalis ko na ang kanyang bewitching. Ngunit matagal na kayong istorbo sa aking paglinang ng 10 landas. Dahil sa walang tigil ninyong panggugulo, napilitan akong unahin kayong lipulin. Sumulyap siya sa 5 sagradong halimaw. Ngayon, sabay-sabay ba kayong lalapit o isa-isa?
Kinuyom ni Konpeng ang kamao. Ang harapin ka ng mag-isa ay paglapastangan sa dangal ng isang sovereign. Mapagkunwari. Tumawa si Heavenly Sovereign. Matanda, hindi ka pa rin nagbabago. Sa katunayan, mas naging makatao ka pa ngayon. Tigilan mo na ang mga palusot at lumaban kayong lahat. Hush! Sa isang kisap mata, naglaho siya at lumitaw sa gitna ng 5 banal na halimaw. Sabay-sabay silang umatake. Sumiklab ang decimating golden flame, ang bughaw na apoy, ang napakalakas na puwersa ng kilin, at ang iba pang kapangyarihan, lahat ay tumama kay Heavenly Sovereign. Ngunit naging anino lamang siya at muling naglaho. Sa sumunod na sandali, nasa ibabaw na siya ni Gu Santong. Ikaw pala ang anak ni Kilin. Hahaha. Pasensya na, ako ang pumatay sa ama mo. At mas ikinalulungkot kong kailangan kitang patayin ngayon. Boom! Isang daliri lamang ang idiniin niya sa likod ni Gu Santong. Parang bumagsak ang isang bundok. Bumulusok si Gu Santong sa lupa habang nagkadurog-durog ang paligid. Napadugo siya at namutla. Nanginig si Konpeng. Iyan ang sining ni Shadow Sovereign at ang walang hanggang lakas ni Tyrant Emperor. Dalawa na ang Sovereign Paths na nalinang niya. Malakas na tumawa si Heavenly Sovereign. Kahit wala ang Divine Eye of the Void, sapat na ang hilaw kong lakas upang durugin kayong lahat. Hush! Isang itim na sword wave ang humiwa patungo sa kanyang ulo. 2 daliri lamang ang itinaas niya. Sa isang pitik, nabasag ang pag-atake. Kasabay nito, isang sword wave ang bumalik kay Sword Child na nagpabagsak dito sa lupa. Pumutok ang balikat ni Sword Child at bumuhos ang dugo. Maging ang pinakamalakas na sovereign weapon ay nasugatan sa isang atake. Napasinghap si Konpeng. Hindi iyan ang sword path ni Sword Sovereign. Walang ganoong kalakas ang kanyang espada. Hindi niya kayang sugatan ng ganoon si Sword Child sa isang hampas. Tumawa si Heavenly Sovereign. Tama at mali rin. Nakuha ko na ang Demon Transformation Art ni Zufan, pati ang Apocalyptic Sword. Ang tunay na halaga ng Demon Transformation Art ay ang pagsasanib ng lahat ng landas. Pinagsama ko ang Heavenly Sword Path ni Sword Sovereign at ang Demonic Sword Path ni Zufan, sa kadinagdagan ng sarili kong kapangyarihan. Iyon ang naging pinakamalakas na espada sa buong daigdig. Hindi ko na kailangang magseryoso upang patayin kayong lahat. Naging mabigat ang mukha ni Konpeng. Mas mapanganib na ngayon ang Heavenly Sovereign kaysa dati. Hindi pa man siya lumalaban ng buong lakas, malinaw na ang napakalaking agwat nila. Huminga ng malalim si Konpeng. Bumalik kayo sa tunay ninyong anyo. World Reversal Formation. Sa isang iglap, naging napakalaking vaulting Konpeng siya, mahigit 500 metro ang haba at tinakpan ang kalangitan. Nagbalik din sina Siyi, Dragon Ancestor at ang iba pa sa kanilang tunay na anyo. Maging si Gu Santong ay pilit na tumayo at naging isang kilin. Umalinggaw ang kanilang mga dagundong. Nyanig ang langit. Nanginig ang lupa. Nagsitakbo palayo ang mga kultibador ng Emperor Lands. Tanging si Heavenly Sovereign lamang ang nanatiling kalmado. Sa isang kisap mata, pinalibutan siya ng 5 sagradong halimaw. Umiikot sila sa kanya habang pinagsasama ang kanilang kapangyarihan. Unti-unting nabuo ang isang napakalaking ipo-ipo. Ngunit nanatiling mapanlait ang kanyang tingin. Crack! Pinagsama-sama ang 5 magkakaibang enerhiya. Sa huling sandali bago tumama, naging isang nakakatakot na itim na enerhiya ng pagkawasak ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Heavenly Sovereign. Ito pala ni. Ngumisi si Konpeng. Tama. Ang kapangyarihang matagal mong inaasam, destruction power. Ngayon, ipapadala ka namin sa impyerno. Puno ng pag-asa ang 4 pang banal na halimaw. Umaasa silang sapat ang pinagsamang lakas upang sugatan ang Heavenly Sovereign. Ngunit mumiti lamang ito. Destruction power. Hahaha. Noon marahil ay ikatutuwa ko iyan. Ngayon wala na kayong silbi. Apocalyptic Thunder Flame Eye. Nagliyab ang kanyang kaliwang mata ng itim na thunder flame. Nagnining naman ang kanang mata sa 4 na gintong singsing. Thunder Flame Space Crusher. Boom! Nagbanggaan ang 2 kapangyarihan. Ang lakas ng pagwasak laban sa pinagsamang puwersa ng 5 banal na halimaw. Ang sumabog na shockwave ay nagtapon sa 5 halimaw sa malayo. Ang itim na enerhiya ay kumalat ng libu-libong milya at binura ang lahat ng dinaanan nito.
Ang mga kultibador ng Emperor Lands na hindi nakalayo ay naglaho sa isang iglap. Sa loob ng libu-libong milya, wala nang natirang buhay. Dugo ang nagsalita si Kunpeng. Iyan ang apocalyptic thunderflame eye ni Zhu Fan. Ikaw, Li. Ngumiti si Heavenly Sovereign. Sinabi ko na sa inyo. Nakuha ko na ang lahat ng mayroon kayo. Sa wakas ay may naitulong din sa akin ang aking nakababatang kapatid. Ibinigay niya sa akin ang kapangyarihang ito ng pagkawasak. Hindi na sayang ang mahabang panahon ng paghihintay ko sa piyesang iyon. Tunay ngang namunga ang aking pagtitiis. At dahil bahagi rin ito ng inyong kapangyarihan, nararapat lamang na sa mismong lakas na ito ko kayo ihatid sa kamatayan. Napangiti siya ng malamig. Magsimula tayo sa iyo, tusong Kunpeng. Thunderflame Void Annihilation. Hush! Isang napakalaking sinag ng itim na thunderflame ang rumagasa patungo kay Kunpeng. Namutla siya. Wakas na. Mamamatay ako sa kamay ng Heavenly Sovereign. Ile! Ngunit bago tumama ang sinag, bigla itong naglaho. Parang nilamon ng kawalan. Natigilan si Heavenly Sovereign. Unti-unti niyang ibinaling ang tingin sa lalaking nakatayo sa harapan. Isang lalaking nakaputi. Nakaunat ang isang palad. At sa kanyang mga mata, naroon ang parehong kapangyarihan. Ama! Sabay na sigaw ni Nagu Santong at Kiaoer, puno ng tuwa. Napabuntong hininga si Kunpeng. Zhu Fan, sa wakas ay bumalik ka na. Ngunit umiling si Heavenly Sovereign. Hindi. Hindi siya si Zhu Fan. Tila ikaw ang aking nakababatang kapatid na muling isinilang sa pamamagitan ng landas ng reinkarnasyon at ng pira-pirasong kaluluwa ni Zhu Fan. Sabihin mo nga anong landas na ang tinatahak mo ngayon? Ang Emotional Heavenly Dao o ang Destruction Path? Kalmadong ngumiti si Zhu Fan. Heavenly Sovereign, mali ka. Ako si Zhu Fan. Hindi ako ang nakababatang kapatid mo. Ang tinatahak ko ay ang Demonic Path, hindi ang Heavenly Dao. Nanginig ang kilay ni Heavenly Sovereign. Hindi mo ginamit ang kapangyarihan ng Emotional Heavenly Dao ng kapatid ko. Magkakaugnay man ang lahat ng buhay mo, hindi kayo kailanman naging isang tao. Kapag bumalik ang isa, mawawala ang isa. Nangako ang hangal kong kapatid na pipigilan niya ako. Kung gayon, bakit siya ang naglaho? At paano mo nagagamit ang kapangyarihang iyan? Banayad na umiti si Zhu Fan. Mali ka na naman. Naglaho siya at ako ang bumalik dahil naniwala siyang mas karapat-dapat akong pigilan ka. Kahit umabot ka pa sa Supreme Stage, ako lamang ang kayang lumaban sa'yo. Hindi siya. Namilipit ang noo ni Heavenly Sovereign. Ano ang ibig mong sabihin? Sumagot si Zhu Fan. Ang mga Sovereign ay parang mga Diyos sa alamat. Ngunit simula pa noon, ang demonyo at ang Diyos ay magkatunggali. Kaya ang isang Diyos ay tanging demonyo lamang ang makapagpapabagsak. Ang Diyos ay naisirain ang mundo upang linisin ito. Ngunit ang demonyo ay isinilang mula sa sangkatauhan. At hindi niya hahayaang magtagumpay ka. Laging magkatunggali ang Diyos at demonyo. Iyan ang tunay na kalooban ng langit. Sinabi ni Master Nine Serenities na ibinigay niya ang kanyang landas sa kapatid mo. Ngunit naniniwala akong ang tunay niyang huling hangarin ay ang pigilan ang iyong pagkawasak sa pamamagitan ng pagpasok sa demonic path. Kaya ito ang naging ako ngayon. Malamig na umuso si Heavenly Sovereign. Sa tingin mo ba ay mapipigilan mo ako? Ang hamak na demonic path ay hindi kailanman makaabot sa Supreme Stage. Ngumiti si Zhu Fan. Marahil. Hindi ko rin masasabing sigurado. Ngunit may naramdaman akong isa pang hangganan. Isang antas na walang sinuman ang nakaabot mula pa noong simula ng panahon. Kahit ikaw. Kahit ang nakababatang kapatid mo. Napatitig ng matagal si Heavenly Sovereign. Isa pang hangganan? Humph! Tama na ang pag-aaksaya ng oras. Isa ka pa lamang half supreme, ngunit nagsasalita ka na tungkol sa mas mataas pang antas. Hindi ko alam kung ang landas mo ay mula sa kapatid ko o hindi. Ngunit ang Heavenly Dao ay walang puso. Ang kapangyarihan nito ay nakatakda na. Kapag tuluyan akong naging supreme, magsisimula ang katapusan ng mundong ito. At ngayong dinala mo rito ang landas ng reinkarnasyon, mas lalo mo lamang akong tinutulungan. Kasabay ng kanyang mga salita, muling bumukas ang napakalaking mata sa kalangitan. Ibigay mo sa akin ang huling landas, Zhu Fan. Boom!
Isang nakakatakot na presyon ang bumalot sa buong mundo. Nanginig ang mga tuhod ng lahat ng nilalang na naroon. Sunod-sunod na nabiyak ang lupa, gumuho ang mga bundok, at tila may di masukat na bigat na dumudurog sa lahat ng bagay. Pagkatapos ay lumitaw ang isang napakalakas na puwersang humihila, hinihigop ang bawat tipak ng bato, bundok, at lupa papunta sa napakalaking heavenly eye. Maging sina Zufan at ang 5 sagradong halimaw ay nahila rin. Wala ni isa sa kanila ang makapigil dito. Blotting the heaven. Pinagdikit ni Zufan ang kanyang mga palad. Isang makulay at banayad na liwanag ang kumawala mula sa kanyang katawan. Hush! Umakyat ito sa kalangitan at patuloy na lumawak hanggang tuluyang tinakpan ang napakalaking heavenly eye. Kasabay nito, nawala ang nakakatakot na puwersa nito. Nahulog muli sa lupa ang mga guho at ang 5 sagradong halimaw. Napatingin silang lahat kay Zufan nang may pagkabigla. Hindi nila inakalang ganoon lamang kadaling napigilan niya ang divine eye of the void. Ang pagsasanib ng 10 landas sa kanyang katawan ay nagdulot ng napakalaking pagbabago. Isang pagbabagong maaaring magdala sa kanya sa tagumpay. Bam! Ngunit agad ding nawasak ang kanilang pag-asa. Isang napakalakas na pagsabog ang umalingawngaw at isang dambuhalang ipo-ipo ang sumiklab. Nang makabawi sila, nakita nilang nasa gitna ng unos sina Heavenly Sovereign at Zufan, nagsusuntukan ng buong lakas. Ang kamao ni Tyrant Sovereign ni. Napasinghap si Konpeng. Napakasindak ng lakas na yan. Pareho nilang ginagamit ang kapangyarihan ni Tyrant Sovereign. Pareho silang nasa half supreme stage, ngunit kahit si Tyrant Sovereign mismo ay malamang hindi nakapaglabas ng ganoong kalakas na puwersa. Ang simpleng alon ng kanilang banggaan ay sapat na upang itapon tayong lahat. Tumango ang iba. Nag-aalalang tumingin si Gu Santong. Mananalo kaya si Ama laban sa Heavenly Sovereign? Napabuntong hininga si Konpeng. Mahirap sabihin ni. Patuloy niyang pinanood ang dalawang naglalaban habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Sa bawat banggaan ng kanilang mga kamao ay umuugong ang kalangitan. Nagkatitigan sina Zufan at Heavenly Sovereign. Biglang may maitim na usok na lumabas sa katawan ni Heavenly Sovereign. Kasunod nito, tinangay si Zufan palayo. Napasinghap si Konpeng. Pareho silang nagtataglay ng 10 paths to heaven, ngunit natalo si Zufan sa palitang iyon. Malamig na ngumiti si Heavenly Sovereign. Siyempre, ang tunay na diwa ng kapangyarihan ay nasa Sovereign Paths. At nasa akin ang mga yon. Kahit ano pang mana ang nakuha niya sa mga hangal na yon, hindi iyon maihahambing sa akin. Boom! Mabilis siyang sumugod kay Zufan. Mga halimaw! Inakala ba ninyong sapat na ang mana ng 10 sovereigns upang talunin ako? Ang ginagawa ninyo ay lalo lamang ninyong tinutupad ang aking plano. Hush! Lumitaw siya mismo sa harapan ni Zufan at sinunggaban ang dibdib nito. Ibigay mo sa akin ang huling rebirth path. Tuparin mo ang papel mo bilang isang piyesa. Ngunit, hush! Naglaho si Zufan na parang isang anino. Ngumisi si Heavenly Sovereign. Shadow escape ni Shadow Sovereign. Tama na ang pagtatago. Mas kilala ko ang landas na yan kaysa sayo. Kasunod nito ay naging anino rin siya. Naghabulan silang dalawa sa himpapawid. Napakabilis ng kanilang galaw na walang sinuman ang makasunod sa kanila. Paminsan-minsan ay nagbabanggaan sila. Paminsan-minsan ay nawawala. Parang dalawang aninong naglalaro sa kalangitan. Ilang ulit nang umiwas si Zufan, ngunit hindi niya maiwan si Heavenly Sovereign. Nang mapansin niyang papalapit na ito, tumigil siya sa pagtatago. At nang halos maabutan na siya, bigla siyang lumitaw 1,000 milya ang layo. Lumitaw rin doon si Heavenly Sovereign. Heavenly Cloud Step ni Child Sovereign. Naglalaro ka ba? Sayang lamang. Lahat ng teknik na minana mo sa kanila ay lubos ko nang napag-aralan. Hindi ka makakatakas. Kalmadong sumagot si Zufan. Ang pinag-aralan mo lamang ay ang kanilang mga landas. Hindi ang kanilang mga puso. Hindi mo kailanman mauunawaan ang tunay na diwa ng kanilang mga teknik. Ngumiti si Heavenly Sovereign. At ano naman? Basta nasa akin ang 10 landas, maaabot ko ang Supreme Stage. Hindi ko kailangang unawain ang mga hamak na landas ng tao. Umiling si Zufan. Iyan mismo ang dahilan kung bakit hindi mo kailanman mauunawaan ang human path. Hindi mo alam kung paano nagbabago ang puso ng tao.
Kung paano ang mabuti ay nagiging masama. O kung paano ang makasalanan ay nagsisisi at nagbabagong buhay. Tulad ng mga taong kasinghina ng langgam ngunit handang isakripisyo ang kanilang buhay upang labanan ka. Unti-unting bumagal ang kanilang paggalaw. Nanatiling kalmado si Zufan. Kahit hawak mo ang 10 landas ni lakas lamang ang nakuha mo. Hindi ang kanilang mga pinagdaanan. Sinamantala ni Heavenly Sovereign ang pagkakataon. Bigla niyang isinaksak ang kanyang kamay sa dibdib ni Zufan. Nakuha rin kita. Masidhing sigaw niya. Hindi ko kailangan ang walang saysay na karanasan ng mga insektong iyon. Hush! Hinubot niya ang kanyang kamay. Bumulwak ang dugo. Kasabay nito ay lumitaw sa kanyang palad ang isang prismatikong liwanag. Nanlumo si Konpeng. Hindi. Nakuha niya ang rebirth path eh. Nanghina siya at napaluhod. Tapos na ni. Kapag nasa kanya na ang lahat ng 10 landas maaabot niya ang supreme stage. At mawawasak ang mundo. Tuluyan siyang nawalan ng pag-asa. Maging ang ibang sagradong halimaw ay natigilan. Tapos na ang lahat. Ngunit nanatiling kalmado si Zufan. Heavenly Sovereign. Nilamon ka na ng iyong mga demonyo. Napatawa si Heavenly Sovereign. Mga demonyo. Ako ang sumusunod sa Void Path. Walang demonyong makaabot sa akin. Kahit pa mayroon akong mga demonyo, kailangan ko munang magkaroon ng puso. Saan manggagaling ang heart demons kung wala akong puso? Mahinang ngumiti si Zufan. Ang kasakiman ay isang demonyo. Ang labis na pagnanasa ay isang demonyo. Ang kayabangan ay isa ring demonyo. Marami kang demonyo. At dahil walang ibang makapigil sa iyo, ako na ang gagawa nito. Tumawa si Heavenly Sovereign. Ikaw. Isa ka lamang piyesa. Mula sa akin nagmula ang landas mo. Ang 10 landas na matagal mong pinangarap nasa akin na ngayon. Maging ang rebirth path. Tumingala siya. Unti-unting naglaho ang prismatikong liwanag. Muling bumukas ang heavenly eye at muling bumigat ang buong mundo. Hahaha. Pati ang tabing ng reinkarnasyong itinayo mo gamit ang nakaraan ay nawala na. Akin na ang mundong ito. Ano pa ang magagawa mo? Tahimik na tumingin si Zufan. Heavenly Sovereign. Ang demonic path ay sumusunod sa isang batas. Kasamaan lamang ang kayang lumaban sa kasamaan. Kapag ang isang demonyo ay nilalamon ang mas mahihinang demonyo, isang mas malaking demonyo ang kailangang lumitaw upang pigilan siya. Kapag ang isang demonyo ay inaapi ang 5 tao, panahon na upang dumating ako. Sapagkat ako ang lahat ng demonyo sa mundong ito. Naging seryoso ang kanyang mukha. Ito ang aking tungkulin. Ito ang aking misyon. Ito na ang huli kong babala. Tumigil ka na. Napahalakhak si Heavenly Sovereign. Nabaliw ka na ba? Ako ang Heavenly Sovereign. At ngayon ang magiging supreme na sisira sa mundong ito. Sa tingin mo ba ay mapipigilan ako ng isang hamak na demonic emperor? Ang 10 landas ni. Ngumiti si Zufan. Sa'yo na ang mga yon. Wala akong pakialam. Maging supreme ka man wala rin akong pakialam. Nabuhay ako ng 32 buhay. At hindi iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Lumawak ang kanyang ngiti. Sa Heavenly Rebirth Lake, sa wakas ay naunawaan ko kung ano talaga ang nais ko. At naintindihan ko rin ang karma nating dalawa. Hindi mo ako kayang talunin. Hinayaan kitang maging pinuno ng Martial Emperor Continent o ano? Iwinasiwas ni Heavenly Sovereign ang kanyang kamay. Mapagmataas na hangal. Mahina ka na nga, nangangaral ka pa. Ikaw mismo ang tinuruan ko noon. Huwag mong ibalik sa akin ang sarili kong mga salita. Isang hakbang na lamang at maaabot ko na ang tunay na dao. Walang sinuman ang makapipigil sa akin. Kasabay noon ay nilamon niya ang prismatikong liwanag. Tahimik lamang siyang pinanood ni Zufan. Mas lalo pang nanginig ang kalangitan. Lumakas ang alon ng kapangyarihan mula sa heavenly eye. Mas kumislap ang gintong mga halo nito. Ipinikit ni Heavenly Sovereign ang kanyang mga mata. Isang nakapangingilabot na aura ang bumalot sa kanya. Humahampas ang kanyang buhok sa hangin habang unti-unti itong nagbabago mula itim tungo sa pilak. Biglang nanginig ang napakalaking heavenly eye. Pagkatapos, naglaho ito.
Natigilan si Konpeng. Ang bughaw na langit ay naging dalisay na puti. Sa buong kalangitan ay lumitaw ang 13 pilak na singsing. Divine Eye of the Void, ika-13 yugto. Void Eye. Tuluyang naging pilak ang buhok ni Heavenly Sovereign. Pagmulat niya ng kanyang mga mata. Ang isa ay puti. At ang isa naman ay itim. Naglaho na ang Purple Lightning Gold Eye at ang Divine Eye of the Void. Sa gitna ng kanyang noo ay bumukas ang ikatlong mata. Maputla, malamig, at napapalibutan ng 13 pilak na halo, na tila mismong kalangitan ang tumitingin sa buong mundo. Boom! Dumagundong ang langit at lupa habang bumagsak sa buong mundo ang nakapangingilabot na presyon. Nanginig ang tuhod ng lahat ng nilalang. Nagbitak ang lupa, gumuho ang mga bundok, at tila may di masukat na bigat na dumudurog sa lahat. Kasabay nito ay isang napakalakas na puwersang humihigop sa bawat bato, bundok, at piraso ng mundo papunta sa napakalaking mata sa kalangitan. Maging si Zufan at ang 5 sagradong halimaw ay hindi nakaligtas sa paghila nito. Blotting the heaven. Pinaglapit ni Zufan ang kanyang mga palad at nagpakawala ng makulay ngunit banayad na aura. Hush! Umakyat ito sa langit at patuloy na lumawak hanggang tuluyang natakpan ang Heavenly Eye na siyang pumigil sa kapangyarihan nito. Bumagsak muli sa lupa ang mga guho at ang 5 sagradong halimaw. Hindi sila makapaniwala. Napakadali lamang para kay Zufan na pigilan ang Divine Eye of the Void. Ang 10 daon na nagsanib sa kanyang katawan ay nagdulot ng isang napakalaking pagbabago, isang kapangyarihang tila magbibigay sa kanya ng tabumpay. Ngunit, boom! Biglang sumabog ang hangin at isang napakalaking ipo-ipo ang sumiklab, winasak ang kanilang pag-asa. Pag-angat nila ng tingin, nakita nila sina Zufan at ang Heavenly Sovereign sa gitna ng unos, nagsusuntukan. Ang kamao ng Tyrant Sovereign. Napasinghap si Konpeng. Napakalupit ng kapangyarihang iyan. Pareho nilang ginagamit ang lakas ng Tyrant Path. Pareho silang nasa Half Supreme Stage, ngunit kahit ang tunay na Tyrant Sovereign ay hindi makakalikha ng ganoong lakas. Ang simpleng aftershock pa lamang ay naipalipad na tayo. Tahimik na tumango ang iba. Kinabahan si Gusantong. Mananalo kaya si Ama? Mabigat. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.